Sa gilid ng Forbes Park, nakatindig ang mansyon na parang maliit na museo. Marmol na hagdan, kristal na chandelier na kumikislap kahit sa hating gabi, at mga pangalam nakaukit sa pader ng hallway na parang listahan ng mga nagwagi at naglaho sa buhay ni Alessandro Vergara. Siya ang bilyonaryong kilala sa industriya ng logistics at infrastructure. Lalaking kayang magpasara ng bidding sa iisang tango at magbukas ng libong trabaho sa isang kumpas ng pluma. Pero kung gaano kalaki ang ari-arian niya, ganun din kalawak ang pagitan niya sa mga tao. "Sir, nasa driveway na po ang convoy," maingat na sabi ni Mateo, ang kanyang chief of staff, habang inaayos ang buhol ng kurbata ni Alessandro. "Cancel the last stop." Malamig na tugon ni Alessandro, hindi man lang tumingin sa salamin. "The dinner can proceed without me." Sabihin mong may kailangang tapusin. Ang gala po ay para sa foundation. "I signed the checks. That is enough." May ganitong himig ang boses ni Alessandro. Tuyo, tiyak at walang puwang sa alanganin. Sa labas, nakapila ang itim na SUV, nakabukas ang mga pinto, at naghihintay ang mga bodyguard na parang mga rebulto. Sa loob, sa pagitan ng mga pintura at antique, umahagod ang aircon na malamig, pero hindi kasing lamig ng katahimikang pumupuno sa loob ng dibdib niya tuwing sasapit ang gabi. Ginugol niya ang araw sa isang board meeting na halos magliyab sa talim ng mga tanong. May bagong port expansion sa Visayas na kailangan ng mabilis na desisyon. Nagpresenta ang ops team, graphs, cash flow, risk assessment. Sa dingding, nakasabit ang larawan nila ni Elena sa isang charity race. Nakangii pareho, nakataas ang medalya. Musmus pa ang mga plano noon. Mga anak, mas mahahabang bakasyon, mas kaunting gabi sa opisina. Ngunit natapos ang mga pangarap sa isang malubhang karamdaman na kahit ang pinakamagaling na doktor, pinakamahal na ospital, at pinakamalakas na panalangin ay hindi na nakapigil. Matapos ang hapunan, nagtungo siya sa library, ang pinakapribadong silid, kung saan ang mga libro ay nakahilera na parang sundalo at ang amoy ng papel ay kasing pamilyar ng lumang awit. Umupo siya sa leather chair, binuksan ang pinto ng balkonahe, sinulyapan ang hardin kung saan ibinaon ang abo ni Elena sa lilim ng isang lumang akasya. Sa mansyon, sumalubong si Manang Lita, ang matagal ng tagapamahala ng bahay. "Magandang gabi po, sir." Nasa mesa na ang hapunan. Tinulang manok, paborito ni, naputol ang salita niya, parang biglang napasok. Hindi kumibo si Alessandro. Mula noong namatay ang asawa niyang si Elena, 2 taon na ang nakalilipas, wala nang paborito. Gumagawa si Manang Lita ng sopas sa parehong kaldero. Pareho ang timpla, pareho ang amoy, pero iba ang tunog ng kutsarang tumatama sa porselana kapag wala kang kasalo. Umupo siya sa mahabang mesa na kayang magpasya ng 20 upuan. Siya lang ang nandoon, kumuha ng isang sandok ng sabaw, tinikman at ibinaba ang kutsara. Tahimik. Sa tabi ng upuan, nakalagay pa rin ang maliit na music box na paborito ng yumaong asawa. Kapag iniikot, lumalabas ang maikling tugtugin na parang umuugoy sa hangin. Iyon ang tanging tunog na pinapayagan niyang pumunit sa katahimikan. "Mateo," tawag niya sa intercom. Walang emosyon. "Pakiayos ang schedule bukas. I want the port team at 6 a.m., procurement at 8, and legal at 9:30. Cancel the lunch with the senator." "Copy, sir." "May media request din po. Interview tungkol sa road project. No cameras." Putol niya. "Issue a statement. Keep it clean." Ang staff sa mansyon ay sanay na, bawal ang ingay. Kahit ang mga yabag ay kontrolado, maging ang kaluskos ng kurtina. At sa dulo, simpleng approved lang ang binitawan niya matapos ang serye ng mabilis matalas na tanong na ikinapawis ng mga executive. "Mr. Vergara, is the timeline realistic?" Tanong ng isang consultant. "If we remove sentimentality and do the work, yes," tugon niya. "Kung hindi ninyo kaya, may ibang kayang gumawa." Pagkatapos ng pulong, naglakad siya papunta sa elevator, diretso sa basement kung saan naghihintay ang kanyang driver na si Ramon. Nagbukas si Ramon ng pinto.
Tumangulang si Alessandro. Walang sayang na salita, walang lambing na pag-uusap. Sa mundo niya, ang oras ay pera at ang katahimikan ay kuta. Sa lungsod, tumatakbo ang kotse sa gitna ng yellow lane habang ang mga billboard sa EDSA ay kumikindat sa kanya ng mga pangakong hindi naman niya kailangan. Ang mga tao'y takot magkamali. Ang mga maliit na pagkukulang ay parang malaking kasalanan. Sa presensya ng amo nilang halos hindi nababahala. Isang beses, nadiskubre niyang mali ang pagkaayos ng mga baso sa bar. Nauna ang lowball kaysa sa highball. Humingi ng tawad ang bartender nang paulit-ulit, tinanggap niya iyon. Pero hindi siya ngumiti. Sa kanila, ang kaliit-liitang detalye ay refleksyon ng disiplina at sa kanya, ang disiplina ang natitirang pinto laban sa gulo ng loob. Sir, mahina ang boses ni Manang Lita sa pinto ng library. Kumakatok. May dumating pong sulat. Personnel daw po. Iniabot ng rider. Wala pong return address. Ilapag mo lang dyan. Wika niya. Itinuro ang mesa. Iniwan ni Manang Lita ang sobre at umalis nang hindi na nagsalita. Pinagmasdan niya ito sandali. Puti, makapal, bahagyang gusot sa gilid na para bang higit sa isang kamay ang humawak bago makaraping dito. Binuksan niya, nagbasa ng 2 linya at saka maingat na tinupi. Muling isinilid sa sobre, inilagay sa ilalim ng paperweight. Hindi pa ngayon, naisip niya. Hindi pa ngayong gabi. Madalas sa ganitong oras, dumadalaw ang mga alaala. Si Elena sa kusina, nakatalikod, humahagigik sa kwento tungkol sa aso ng kapitbahay. Si Elena sa balkonahing iturin, kape sa kamay, hangin sa buhok. Si Elena sa ospital, maputla pero may tapang sa mata. Less steel, more soul. Biro nito dati kapag nakakunot ang noon niya sa spreadsheet. Hindi lahat napaplano, Sandro. Hindi lahat mahinang ulit niya. Halos bulong. Tumunog ang telepono. Si Ortega, ang head of security. Sir, perimeter clear po. We reinforced the east wall alarm and updated the guest access list. Walang makakapasok na hindi nakatala. Good, sagot niya. Double the night watch this week. I don't want surprises. Sa itaas, ang master bedroom ay parang set ng magazine. Puting line na kasing kintab ng ulap. Minimalist na mga mesa at mga bintanang malalawak na parang mata ng bahay. Ngunit kakaiba ang paraan ng pagpasok niya rito. Dahan-dahan, parang bisita sa sariling buhay. Binuksan niya ang mga ilaw sa mababang dim. Inayos ang coat sa hanger. Inalis ang relo. Inilapag sa tray. Lahat ay eksaktong pareho gabi-gabi. 3 hakbang papunta sa kabinet. 2 pilipit sa gripo bago ang malamig na tubig. 4 na tiktik ng relo bago ito huminto sa tamang latag. Sa ritual na ito nakadikit ang kaunting ginhawa. Ang pag-uulit ang nagtatali sa kanya sa kasalukuyan, kahit ang puso niya ay nananatili sa nakaraan. Sir, usisa ni Mateo sa isang maingat na katok. Yung legal team po, humihingi ng pirma sa kontrata para sa solar farm. Slide it under the door. I'll sign. Inilapag ni Mateo ang folder. Sumilip ang isang anino sa ilalim at muling umalis. Tiningnan ni Alessandro ang dokumento. Nilagdaan bawat pahina at ibinalik sa sobre. Sa pagitan ng mga pahina, may sumilip na maliit na Polaroid. Kuha sa isang groundbreaking event. Siya kasama ang ilang bata na nakangiting hawak ang shovel. Ang foundation niya ang nagpatayo ng silid-aralan sa probinsya. Kung tatanungin mo siya noon kung bakit niya sinimulan ang foundation, ang sagot niya, cost of doing business. Pero nang mawala si Elena, ang foundation ang nagbigay ng mas malinaw na dahilan kahit paano. Hindi niya ito sinasabi sa media, hindi niya kagawian ang magpaliwanag. Pero sa bawat gusaling nabubuo at proyektong natatapos, may mumunting piraso ng katahimikan na ibinabalik sa kanya. Sa balkonahe, lumamig na ang hangin. Narinig niya ang mga kuliglig sa malayong bahagi ng hardin at ang marahang lagitik ng dahon sa akasya. Tiningnan niya ang relong nakapatong sa side table. 11:30. Maaga pa ang call time bukas. Isinaran niya ang pinto, pinatay ang ilaw sa library at naglakad pabalik sa kwartong malinis na parang hindi tinitirhan. Napadaan siya sa hallway ng mga larawan. Sandaling tumigil sa litrato ng kanilang kasal. Hindi siya naniniwala sa mga tanda, pero sa gabing iyon,
napansin niyang parang mas malinaw ang ngiti ni Elena sa litrato o baka dahil sa bagong kinilap ng ilaw lang. "Good night, Elena." Mahinang bati niya, isa iyong ritual na hindi niya nilalaktawan. Pagbagsak niya sa kama, tinakpan niya ang mata ng braso. Nakikinig siya sa sariling paghinga. Inaabot ang pagitan ng dalawang mundo, ang matigas at eksaktong mundo ng negosyo at ang malambot at sirang mundo sa loob. Sa mga ganitong sandali lang siya nagiging totoo. Hindi bilyonaryo, hindi board chair, hindi headline. Tao lang na nag-iisa sa dulo ng mahabang mesa, naghahanap ng init na hindi nabibili. At gaya ng lahat ng gabi sa nakalipas na 2 taon, ang tanging kaaliwan niya ay ang kanyang silid. Ang bigat ng kumot, ang pantay na ugong ng aircon, ang pamilyar na kutson. Dito, hindi siya kailangang sumagot, magpasiya o magpanggap. Dito, sa gitna ng malawak na mansyon na puno ng yaman at walang tao, nakakatulog si Alessandro. Hindi dahil pagod ang katawan, kundi dahil sa labas ng pader ay walang sinumang inaasahan siyang maging malambot. Sa loob, sapat na ang manatiling humihinga. Sa ngayon, iyon na muna ang kaya niya. Mabilis na lumipas ang mga araw na parang walang naiwan sa puso ni Alessandro. Tulad ng dati, maaga siyang gumigising, nakatutok sa mga report at nakikipagpulong sa kanyang mga tauhan na para bang wala siyang ibang iniintindi kundi ang negosyo. Ngunit sa likod ng bawat desisyon at bawat matalim na utos na kanyang ibinibigay, may isang katahimikan na unti-unting kumakain sa kanyang loob. Ang katahimikang iyon ang siyang tunay na tahanan niya, hindi ang magarang mansyon. Hindi ang mga opisina sa skyscraper at lalong hindi ang mga mahahabang table na pinupuno ng mga empleyado. Pagkatapos ng isa na namang magulong araw sa boardroom, dumiretso si Alessandro sa kanyang opisina sa penthouse. Binuksan niya ang malaking bintana at pinadmasdan ang syudad na kumikislap sa ilaw ng gabi. Ang mga ilaw ng building ay parang kumukutitap na mga bituin. Ngunit para sa kanya, wala itong kahulugan. Lahat ng ipo, para saan, mahina niyang bulong sa sarili, na tila ayaw niyang marinig kahit ng sariling puso. Dumating si Mateo, dala ang isang stack ng mga dokumento para sa kanyang pirma. "Sir, narito po ang kontrata para sa bagong project sa Mindoro. At saka may 3 imbitasyon sa mga gala dinner ngayong linggo. Gusto niyo po bang dumalo?" Pinagmasdan lang ni Alessandro ang mga papel at walang emosyon na sagot. "Leave them on the desk. As for the dinners, decline them all." "Pero sir, baka masaktan ang mga partners kung hindi kayo sisipot." Maingat na sabi ni Mateo. "I'm not in the business of entertaining feelings." Sagot niya, malamig pa rin. "They want contracts, not my presence." Tumango si Mateo at umalis na walang dagdag na salita. Alam niyang walang saysayang makipagtalo pa. Sa likod ng bawat pangungusap ni Alessandro, may bigat ng isang sugat na hindi niya maipaliwanag. Isang sugat na hindi kayang tapalan ng kahit gaano kalaking kita. Kinagabihan, muling bumalik si Alessandro sa kanyang mansyon. Walang kasamang tao sa loob ng limusin at tanging ang tahimik na ugong ng makina ang maririnig. Nang dumating siya, sinalubong muli ni Manang Lita. "Sir, mainit pa ang sopas, niluto ko ang paborito ni..." Naputol na naman ang kanyang salita gaya ng dati. "Niluto ko ang sopas para po sa inyo." Tahimik na tumango si Alessandro at naupo sa mesa. Ang hapunan ay para bang isang ritual na matagal na niyang ginagawa ng mag-isa. Hindi niya makalimutan ang mga gabing si Elena ang katapat niya sa mesa. Nakatawa, may kinukwento tungkol sa isang librong nabasa o kaya ay nagkukwento ng mga plano nilang dalawa. Ngunit ngayon, ang mesa ay parang entabladong walang artista at siya ang tanging manonood. "Sir, maingat na tanong ni Manang Lita, bakit hindi niyo po subukang bumisita sa foundation? Matutuwa po siguro ang mga bata kung kayo mismo ang makakasama nila." Napatingin si Alessandro pero agad ding ibinalik ang tingin sa kanyang plato. "Hindi ako pumupunta sa lugar kung saan walang productivity reports. Tell the managers to handle it." "Pero sir, iba rin po ang makita nila kayong..."
Enough, Lita. Putol niya. Mahina ngunit mariin. I'm tired. Tumango si Manang Lita. Pinilit pigilin ang lungkot sa kanyang muka. Mula nang mawala si Elena, halos gabi-gabi niyang nakikita ang amo na ganito. Walang gana, walang kibo. Parang isang makinarya na nakaprograma lamang para magtrabaho at mabuhay. Matapos kumain, nagtungo si Alessandro sa silid kung saan nakalagay ang mga alaala ng kanyang asawa. Hindi iyon madalas buksan, ngunit ngayong gabi, tila may nagtulak sa kanya na pumasok doon. Nakasalansan ang mga kahon ng lumang damit, mga lumang diary ni Elena, at mga litrato mula sa kanilang mga paglalakbay. Isa-isang pinulot ni Alessandro ang mga iyon, tinitigan ng matagal, ngunit agad ding ibinalik. Hindi niya kayang magtagal sa silid na iyon. Masyado itong mabigat. Masyado itong puno ng mga tanong na wala ng sagot. Habang nag-iisa, kinuha niya ang telepono at tinawagan ang isa sa kanyang mga dating kaibigan, si Marco, na ngayon ay isang kilalang abogado. Marco, sabi niya, let's have dinner sometime this week. Sa kabilang linya, nagulat si Marco. Sandro, ikaw ba yan? Hindi kita naririnig ng ganito katagal. Akala ko hindi ka na lumalabas. Consider this an exception, sagot niya. Set it up, but no big group, just you and me. Ngunit kahit nagsalita siya ng ganon, kinabukasan ay kinanselan niya ang hapunan. Hindi siya nagpakita. Pinili na lamang niyang manatili sa kanyang opisina, natutok sa mga kontrata. Hindi dahil ayaw niyang makita si Marco, kundi dahil natatakot siya na baka muling bumukas ang mga damdamin na pilit niyang nililibing sa loob ng 2 taon. Hindi lahat napaplano, Sandro. Naalala niya ang mga salita ni Elena. Minsan, kailangan mong hayaan ang sarili mong masaktan para maramdaman mo na buhay ka pa. Ngunit paano niya hahayaang masaktan ang sarili kung alam niyang ang sakit na iyon ay wala ng katapusan? Paano niya hahayaang umibig muli kung ang puso niya ay nanatili sa babaeng wala na? Sa lahat ng yaman, sa lahat ng karangyaan, sa lahat ng kapangyarihan, isang bagay lang ang hindi niya kayang bilhin, ang pagbabalik ng nakaraan. Sa mga sumunod na gabi, mas lalo siyang naging tahimik. Kapag dumaraan ang mga tauhan sa hallway, halos hindi nila naririnig ang kanyang mga yapak. Para siyang anino sa sariling tahanan. Sa library, tumitingin siya sa mga libro, ngunit hindi nagbabasa. Sa kwarto, humihiga siya ngunit hindi natutulog ng mahimbing. Sa bawat paghinga niya, parang may kulang. At sa bawat pagtitig niya sa larawan ni Elena, parang naririnig niya ang tanong, hanggang kailan ka mabubuhay ng ganito? Ang kanyang kalungkutan ay naging lihim na alam lamang ng iilang tao sa loob ng mansyon. Sa labas, siya ay bilyonaryo pa rin, matigas, makapangyarihan at kinatatakutan. Ngunit sa loob, siya ay isang lalaking natutong umasa sa katahimikan dahil iyon lamang ang hindi nang iiwan sa kanya. Sa gabing iyon, bago siya nakatulog, tiningnan niyang muli ang music box ni Elena. Inikot niya ito at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi niya pinigilan ang luha na pumatak sa kanyang pisngi. Sa wakas, umamin siya kahit sa sarili lang. Hindi ako malakas, Elena. Hindi ko kaya nang wala ka. At sa katahimikan ng gabing iyon, ang lihim na lungkot ng bilyonaryo ay muling bumigat. Nagpaalala na kahit gaano karaming yaman ang mayroon siya, mananatili pa rin siyang isang taong may sugat na hindi maghilom-hilom. Mabigat ang mga mata ni Alessandro ng gabing iyon. Mula umaga hanggang hapon ay sunod-sunod ang kanyang pulong. At pagkagabi ay tinambakan siya ng mga report na kailangan niyang pirmahan. Hindi na niya pinansin ang hapunan na inihanda ni Manang Lita. Tuloy-tuloy siyang umakyat sa kanyang kwarto. Dala ang laptop at mga papel na hindi pa natatapos. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng malamig na simoy ng aircon na parang nag-anyaya ng pahinga. Ngunit sa halip na dumiretso sa kama, inilapag niya muna ang mga papel sa study table na nasa gilid ng kwarto. Bumuntong hininga siya at tumingin sa malaking kama na may puting bedsheet at kumot na malinis at pantay ang pagkakahanay. Sa ilang taon ng pagiging mag-isa, iyon ang pinaka nakapagdudulot sa kanya ng katahimikan
ang malamig at walang kaagaw na kama. Ngunit sa gabing iyon, parang iba ang hangin. May kung anong puwersang gumugulo sa kanyang pakiramdam. Naglakad siya palapit sa kama at marahang umupo sa gilid. Nais niyan ibaba ang kanyang sapatos, ngunit bigla siyang nakarinig ng mahina, halos di marinig na kaluskos. Mabilis na bumaba ang kanyang kamay at sumilip sa ilalim ng kama. Doon nanigas ang kanyang katawan. Isang babae ang mahimbing na natutulog sa ilalim ng kanyang kama. Nakasuot ito ng puting bestida na pangkasal. Ang laylayan ng damit ay maruming, para bang ilang araw nang naglalakad sa kalsada. Ang kanyang mukha ay maputi, halos singlamig ng marmol, at ang buhok ay nakalatag sa gilid ng mukha na parang batang napagod. Diyos ko, mahina ngunit nanginginig na bulong ni Alessandro. Paano ka nakapasok dito? Kumakabog ang dibdib niya. Nagdadalawang isip kung tatawag ba siya ng gwardiya o hahayaang manatili ang babae. Hinila niya ang cellphone mula sa bulsa, ngunit hindi niya magawang pindutin ang numero ni Ortega, ang head of security. Sa halip ay pinagmasdan niyang mabuti ang estranhera. Hindi ito mukhang magnanakaw. Wala itong bag o ano paman. Wala ring armas. At higit sa lahat, ang kasuotan nito ang nagpagulo ng kanyang isip. Sino ang bride na ito? Bakit siya natutulog sa ilalim ng kama ng isang bilyonaryo? Tahimik na lumipas ang ilang minuto. Sa wakas ay nagdesisyon siyang manatiling gising sa isang sulok ng silid. Naupo siya sa sofa. Pinagmamasdan ang babae habang sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Sa kanyang isip, dumagsa ang iba't ibang tanong. Sinadya ba ito? Isa ba itong planong ibinangga ng kanyang mga kaaway? O isa lamang itong baliw na napadpad sa kanyang mansyon? Ngunit paano ito nakalusot kung doble ang seguridad? Maya-maya pa, gumalaw ang babae. Dahan-dahan itong bumaling at parang muling napahimbing. Ngunit hindi na nakatiis si Alessandro. Tumayo siya at marahang yumuko. Tiningnan ito ng mas malapitan. Noon niya napansin ang mapupungay na mata na biglang bumukas. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Alessandro. At bago pa siya makapagsalita, biglang nagsalita ang babae. Patawad po, patawad. Mahina nitong sabi, halos pabulong. Hindi makapaniwala si Alessandro. Sino ka? Bakit ka nandito? Napaluha ang babae. Dahan-dahang gumapang palabas mula sa ilalim ng kama. Tumayo ito sa kanyang harapan. Nanginginig ang tuhod at yumuko ng todo-todo. Wala akong masamang balak. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Napagod na ako. Natakot. Kaya dito ako nakahanap ng lugar na mapagpapahingahan. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Mariin at malamig na sabi ni Alessandro. Paano ka nakapasok sa mansyon? Sino ang nagdala sa iyo rito? Pinahid ng babae ang kanyang luha at bahagyang itinaas ang mukha. Noon nakita ni Alessandro ang maganda nitong mukha, ngunit bakas ang matinding pagod. Ang mga mata nito ay may lungkot na parang mabigat na pasan. Ako si Isabela. Sagot nito, mahina at mabagal, at matagal na kitang hinahanap. Halos mabitawan ni Alessandro ang kanyang cellphone. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita kilala. Alam kong mahirap paniwalaan, sagot ni Isabela, nakatingin diretso sa kanya. Pero ikaw ang dahilan kung bakit nandito ako. Lalong nagulo ang isip ni Alessandro. Isang estrangherang babae, nakadamit pangkasal, natutulog sa ilalim ng kanyang kama. At ngayon ay sinasabing siya mismo ang dahilan kung bakit ito naroon. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o matatakot. Ngunit ang isa pang bagay ay malinaw. May misteryo ang gabing iyon na hindi niyang pwedeng ipagsawalang bahala. Bukas ng umaga, mariin na sabi ni Alessandro, sasagutin mo lahat ng tanong ko at kung hindi, ipapasa kita sa pulisya. Tahimik na tumango si Isabela. Ngunit bago ito muling pumikit sa gilid ng kama, bumulong ito ng mga salitang nagpatindig ng balahibo ni Alessandro. Hindi mo lang ako basta estranghera. May koneksyon tayo. May anak tayo. Nanlaki ang mga mata ni Alessandro. Ang boses ng babae ay mahina ngunit malinaw. Anak? Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi siya agad nakapagsalita. Nanapili siyang nakatayo, parang natulala.
habang si Isabela ay dahan-dahang pumikit muli at bumalik sa pagkakahiga. Waring pagod na pagod. Sa unang pagkakataong sa mahabang panahon, nakaramdam si Alessandro ng kaba na hindi dulot ng negosyo o pera, kundi ng isang misteryo na lumitaw mismo sa kanyang silid. At alam niyang ang gabing iyon ang magiging simula ng pagbabagong hindi niya inaasahan. Madaling araw na nang muling bumangon si Alessandro mula sa kanyang kama. Hindi siya nakatulog ng mahimbing. Ang mga salitang binitiwan ng babae, ang sinasabing may anak sila, ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isip. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit, matakot, o umasa na baka isang biro lang ang lahat. Tumayo siya, nagbukas ng ilaw at nilapitan ang gilid ng kama kung saan muling humiga ang babae. Nakatihaya si Isabela, mahina ang paghinga at tila ba ninanakaw ang bawat segundo ng kapahingahan. Ang bestida nitong pangkasal ay gusot at may bahid ng dumi. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang aura itong hindi maikakaila. Para bang dala ng babae ang isang nakaraan na matagal nang tinabunan ng panahon. Nang magising ito, bumungad agad sa kanya ang malamlam na mga mata. Sandaling natigilan si Isabela bago napahawak sa noo. Nasaan ako? Mahina nitong tanong para bang galing sa isang bangungot. Mansyon ko ito, malamig na tugon ni Alessandro. At bago ka pa magsimula ng kwento, ipaalala ko lang na maswerte kang hindi ka agad nadampot na mga gwardiya ko kagabi. Napalingalinga si Isabela, hawak-hawak pa rin ang laylayan ng kanyang damit. Patawarin mo ako, hindi ko sinasadyang pumasok. Natakot lang ako, napagod at hindi ko alam kung saan pupunta. Hindi iyan ang sagot sa tanong ko, madiin na sagot ng bilyonaryo. Paano ka nakapasok dito? Imposibleng makalusot ka sa mga gwardya. Tumulo ang luha sa mga mata ni Isabela. Ngunit sa halip na sagutin kaagad, ang una nitong binanggit ay isang pangalan. Si Samuel, bulong niya. Nasaan siya? Ang anak natin. Nanlaki ang mga mata ni Alessandro. Halos hindi makahinga. Anak? Ulit niya, halos hindi makapaniwala. Hindi kita kilala, Isabela. At higit sa lahat, wala akong anak. Huwag mo akong lukuhin. Umiling si Isabela at sa kabila ng kanyang luha ay matatag ang boses. Hindi ako nagbibiro. Matagal kitang hinahanap para lang masabi ito sa'yo. Hindi ko alam kung bakit mo ako hindi naaalala, pero may koneksyon tayo. At ang batang binanggit ko, siya ang bunga ng koneksyong iyon. Naglakad palayo si Alessandro. Hawak ang sentido na tila sasabog ang ulo. Hindi kita nakilala kailanman. At ang pangalan ng anak, Samuel, hindi ko pa naririnig yan. Lahat ng ito'y kalokohan. Pero kahit paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na kasinungalingan lang ang lahat, may kakaibang kirot na kumukurot sa kanyang dibdib. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagtatanong, paano kung totoo? Bakit ako? Bigla niyang tanong, nakatalikod, kung totoo ang lahat ng iyan, bakit dito lumitaw? Bakit sa ilalim ng kama ko? Napahawak sa dibdib si Isabela, tila pinipigil ang hikbi. Dahil dito ako dinala ng aking mga paa, hindi ko maipaliwanag. Basta nang magising ako matapos tumakbo palayo sa dapat sanay kasal ko, dito ako napadpad. Para bang itinulak ako ng pagkakataon papunta sa'yo. Kung gayon, maring sagot ni Alessandro. Bukas ng umaga, ipapadala kita sa mga pulis para doon ka magpaliwanag. Hindi ako magpapaloho sa isang estrangherang pumapasok sa kwarto ko at nagsasabing may anak kami. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Isabela. Sa halip, marahan siyang lumapit, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Alessandro. Hindi ko hinihingi na paniwalaan mo ako ngayon. Ang gusto ko lang ay pakinggan mo kahit isang beses lang. Kung mali ako, ako mismo ang lalayo. Pero kung totoo, Alessandro, may karapatan kang malaman ang lahat. Napatigil si Alessandro, hindi makasagot. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, may isang tao na hindi natitinag sa kanyang malamig na anyo. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya magawang paalisin ang babae sa mismong sandaling iyon. Naglakad siya palayo, binuksan ang ilaw sa tabi ng kama at nagutos.
Magpahinga ka muna. May magdadala ng pagkain sa iyo. Pero tandaan mo, kung magtangka kang tumakas o gumawa ng kahit anong ikapapahamak ko, hindi ka makakalayo. May bantay sa paligid ng mansyon. Tahimik na tumango si Isabela. Ngunit bago siya muling mahiga, ay muling nagsalita. Hindi ako narito para saktan ka. Narito ako dahil may katotohanang dapat mong malaman. Hindi kumibo si Alessandro. Lumabas siya ng silid at iniwan si Isabela. Ngunit sa kanyang pag-alis, hindi niya mapigilan ang malalim na kaba sa kanyang dibdib. Sa dami ng taon na lumipas na puro trabaho at kalungkutan ang kanyang nakasanayan, ngayon lamang siya muling nakaramdam ng ganoong uri ng pagkagulo. Sa hallway, sinalubong siya ni Mateo na nagtatakang gising pa ang amo. "Sir, may problema po ba?" Pinakatitigan siya ni Alessandro, ngunit hindi niya masabi ang totoo. "May bisita tayo. Siguraduhin mong walang makakaalam." Nagulat si Mateo, ngunit tumango na lang. "Opo sir, ano pong gagawin namin?" "Wala kayong gagawin. Ako ang haharap dito. Pero bantayan ang paligid. Ayokong may makapasok na iba." "Copy sir." Sagot ni Mateo. Nagtataka ngunit walang lakas ng loob para magtanong pa. Pagbalik ni Alessandro sa silid, nakahiga na muli si Isabela. Nakatitig ito sa kisame, tila may iniisip na malalim. Hindi na nagsalita ang bilyonaryo. Sa halip ay naupo siya sa sofa. Hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakita at narinig. Sa katahimikan ng gabing iyon, isa lamang ang malinaw. Ang simpleng katahimikan ng kanyang mansyon ay tuluyan ng nabasag ng isang estrangherang bride na dala ang isang misteryong posibleng magbago sa lahat ng bagay sa kanyang buhay. At sa loob ng kanyang dibdib, ang dating tahimik na sugat ay muling bumukas. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na baka may katotohanang matagal na niyang hindi alam. Kinabukasan, hindi agad bumangon si Alessandro mula sa kama. Buong magdamag ay iniikot sa kanyang isip ang mga salitang binitiwan ng babae, ang anak na hindi niya kailanman nakilala, at ang koneksyon na pilit nitong sinasabi. Hindi siya sanay na may bagay na hindi niya kontrolado. Ngunit ngayong may estrangherang bride sa kanyang silid, parang unti-unting nawawala ang kanyang matibay na balangkas ng lohika. Paglabas niya ng kwarto, nadatnan niya si Mateo na nakatayo sa pasilyo. "Sir, may nagdala na po ng pagkain para doon sa babae." Nasa loob pa rin siya, mahimbing na natutulog kaninang madaling araw. Pero ngayon ay gising na. "Ano pong nais niyong gawin?" Tumigil si Alessandro at saglit na tumingin sa pinto ng kanyang silid. "Dalhin siya sa library. Doon tayo mag-uusap at tiyakin mong walang ibang makakarinig." Agad na tumango si Mateo at pumasok upang sunduin si Isabela. Ilang minuto lamang, nakita ni Alessandro ang babae. Suot pa rin ang gusot na damit pangkasal. Payat at tila pagod, ngunit may matatag na paninindigan sa mga mata. Naupo siya sa isa sa mga leather chair ng library habang si Alessandro ay nakaupo sa kabila ng malaking mesa. "Ngayon, malamig na bungad ni Alessandro, ipaliwanag mo na lahat. Sino ka ba talaga? At bakit mo nasabing may koneksyon tayo?" Huminga ng malalim si Isabela bago nagsimulang magsalita. "Ako si Isabela Ramirez. Galing ako sa isang maliit na bayan sa Batangas. Noon pang kabataan ko, paulit-ulit na ikinukwento sa akin ng mga magulang ko ang isang lalaking minsan naming nakilala. Isang lalaking may pangakong hindi natupad." Nagtaas ng kilay si Alessandro. "At ako raw ba ang lalaking iyon?" Tumango si Isabela. "May hawak akong ebidensya." Inilabas niya mula sa isang maliit na supot na nakatago sa bulsa ng kanyang bestida ang isang lumang litrato. Nakita ni Alessandro ang kanyang sariling mukha sa litrato. Mas bata, marahil 20 taon na ang nakalilipas. Katabi niya ang isang babae na halos kamukha ni Isabela. Imposible, mahina ngunit mariing wika ni Alessandro. Ang babaeng ito, siya ang... Natigilan siya. Nakilala niya ang mukha. Hindi yon si Elena, ang kanyang yumaong asawa. Isa yung babae na nakilala niya sa isang business trip noong kabataan niya. Isang babaeng halos hindi niya naalala.
Isang gabing dumaan na lamang at nakalimutan niya ng tuluyan. Nanay ko siya, diretsyong sabi ni Isabela. At bago siya namatay, ipinagtapat niya sa akin ang lahat. Sinabi niyang hindi siya iniwan ng lalaking iyon dahil wala itong pakialam, kundi dahil hindi niya alam na may anak siyang iniwan. Ako iyon, Alessandro. Ako ang anak ng nakaraan mong itinuring mong wala na. Napatulala si Alessandro, hawak pa rin ang litrato. Sa kanyang isip, bumalik ang mga alaala ng kabataan. Ang gabing iyon na puno ng kasiyahan matapos ang isang matagumpay na kontrata at ang babaeng ngumiti sa kanya na tila walang hinihingi kundi isang sandaling kalimutan. Hindi niya naisip na maaaring mag-iwan iyon ng bunga. Kung totoo ang sinasabi mo, mabigat na tanong ni Alessandro. Bakit ka nakasuot ng pangkasal? Bakit ka natutulog sa ilalim ng kama ko na para bang inabandona ng lahat? Humigpit ang hawak ni Isabela sa laylayan ng kanyang damit. Dahil kagabi sana ang araw ng kasal ko, isang kasal na hindi ko ginusto, ngunit pinilit ng mga taong nag-aalaga sa akin. Umalis ako, tumakbo. Hindi ko alam kung saan pupunta, hanggang sa maramdaman ko na kailangan kong hanapin ka. At sa hindi ko maipaliwanag na paraan, natagpuan ko ang daan papunta rito. Tumayo si Alessandro at naglakad palayo. Hawak pa rin ang litrato. Ramdam niya ang matinding bigat sa kanyang dibdib. Wala mo ba kung anong sinasabi mo? Ang buong buhay ko, akala ko kontrolado ko ang lahat. At ngayon isang estrangherang babae ang biglang lilitaw at sasabihin konektado ka sa akin? Na may anak na ako? Huwag mo akong ituring na estranghera. Lumuluhang sagot ni Isabela. Hindi ko pinili na lumaki ng walang ama. At hindi ko pinili na magpakasal sa taong hindi ko mahal. Ang gusto ko lang ay malaman ang katotohanan. Kung totoo ba ang sinabi ng nanay ko bago siya mamatay. At kung totoo nga, karapatan mong malaman na may anak ka. Napahawak si Alessandro sa kanyang sentido. Parang nahihilo. Kung anak mo ako, saan siya ngayon? Nasaan ang batang binanggit mo? Si Samuel, sagot ni Isabela, halos bumulong. Iniwan ko siya sa pangangalaga ng isang matalik na kaibigan habang ako'y tumatakbo palayo sa kasal. Ligtas siya, pero hindi ko siya kayang dalhin habang hinahanap kita. At kung hindi kita mahahanap, wala siyang magiging kinabukasan. Tumahimik ang buong silid. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Alessandro ng matinding pag-aalinlangan. Hindi siya sanay na may banta sa kanyang buhay na hindi pera o negosyo, kundi isang emosyon na pilit sumisingit sa anyang dibdib. Kung totoo ang lahat ng yan, wika niya, mabagal at puno ng bigat. Kailangan kong makita ang batang yan, at kailangan kong malaman ang lahat, mula sa simula hanggang dulo. Dahil kung ikaw ay nagsisinungaling, Isabela, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalapit sa akin kailanman. Tumango si Isabela, at sa kabila ng kanyang pagod at luha, may kumislap na liwanag sa kanyang mga mata. Iyon lang din ang hinihiling ko, na makilala mo siya. Dahil kung makita mo si Samuel, alam kong mararamdaman mong hindi ako nagsisinungaling. Muling bumalik si Alessandro sa kanyang upuan, nakayuko at mahigpit na hawak ang litrato. Sa kanyang isipan, unti-unting bumabalik ang mga alaala na matagal na niyang ibinaon. At sa bawat segundo, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng katotohanang maaaring hindi niya na itatakda ang lahat sa buhay. May mga bagay na darating kahit anong tanggi pa niya. At ngayong kaharap niya si Isabela, dala ang isang pangalang hindi niya kailanman narinig. Samuel. Alam niyang nagsisimula na ang isang yugto ng buhay na hindi niya inaasahan. Isang yugto na posibleng magbago sa lahat ng alam niya tungkol sa sarili at sa kanyang nakaraan. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nakaupo na si Alessandro sa kanyang study. Ang litrato na ipinakita ni Isabela ay nakapatong sa ibabaw ng mesa at ilang ulit na niyang tinitigan iyon. Hindi niya matanggap na siya mismo ang nasa larawan, katabi ng isang babaeng kamukhang-kamukha ni Isabela. 20 taon na ang nakalipas at isa iyong panahon na halos hindi na niya maalala.
Ngunit hindi niya kayang ipagsawalang bahala ang posibilidad na may katotohanan sa mga sinasabi ng babae. Mateo, tawag niya sa intercom. I want you to pull every record you can about this woman. Isabela Ramirez. Family, history, everything. Gusto ko rin ng background check kung saan siya nanggaling, saan siya nag-aral, at kung sino ang mga taong nakapaligid sa kanya. At bilisan mo. Yes sir, I'll contact some people discreetly. Sagot ni Mateo. Matapos ang tawag, dumating si Ortega, ang head of security. Sir, may kakaiba pong nangyari kagabi. Nag-double check kami ng CCTV tapes. Walang nakita na pumasok sa mansyon mula sa labas. Pero sa bandang 1:45 to midnight, biglang nagloko ang 2 kamera na nakatutok sa East Wing. Nawala ng signal ng halos 10 minuto. Pagbalik ng feed, wala nang kakaiba. Pero kung iyon ang oras ng pagpasok ng babae, imposible pa ring hindi namin siya makita sa ibang kamera. Pinilig ni Alessandro ang ulo. Hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan, Ortega. Hanapin mo ang rason kung bakit nagloko ang mga kamera. Gusto kong malaman kung may kasabwat siya o may tao sa loob na tumulong sa kanya. Understood, sir. I'll interrogate the guards on duty. Umiling si Alessandro at muling tumingin sa litrato. May kung anong parte ng kanyang isip na nagsasabing hindi ito basta panlilin lang. Ngunit ayaw niyang magpadala. Kailangang may lohikal na paliwanag sa lahat ng ito. Nang bumaba siya para mag-almusal, nadatnan niya si Isabela na nakaupo sa mesa. Tahimik na kumakain ng kaunting tinapay at sabaw na inihanda ni Manang Lita. Halata ang kaba sa mukha ng matandang tagapamahala ng bahay, ngunit nakayuko lang itong naglilingkod. Good morning! Mahina ang bati ni Isabela na para bang ayaw guluhin ang katahimikan. Tinitigan lang siya ni Alessandro. Huwag mong isipin na mananatili ka rito nang walang sagot. Isa lang ang tanong ko ngayon, sino ang totoong nagdala sa iyo rito? Umiling si Isabela, halos manginyak-ngiyak. Wala, ako lang. Pagkatapos kong tumakbo mula sa kasal, naglakad ako ng walang direksyon. Basta na lang, nang magising ako, nandito na ako. Para bang may nagtulak sa akin papunta sa bahay mo. Hindi ko rin maipaliwanag. Convenient answer, malamig na sabi ni Alessandro. Pero hindi iyon sapat para paniwalaan kita. Kaya nga nagpapasimula na ako ng sariling investigasyon. Tahimik na nagpatuloy si Isabela sa pagkain, ngunit may bigat sa kanyang mga mata na tila ba natatakot siyang hindi siya paniwalaan. Makalipas ang ilang oras, dumating si Mateo, dala ang mga unang impormasyon. Sir, kakaiba po ang resulta ayon sa local records sa Batangas. Walang rehistro ng isang Isabela Ramirez na ipinanganak doon sa petsang sinabi niya. May ilang Ramirez family, oo, pero wala pong tugma sa detalye niya. Napakunot ang noo ni Alessandro. Walang record? Imposible. Lahat ng tao may bakas. School, hospital, barangay certificate, kahit ano. Exactly, sir. Pero tila wala siyang pinagmulan. At higit pa roon, yung simbahan na binanggit niya kagabi bilang lugar ng kanyang kasal, matagal nang abandonado at isinara noon pang 10 taon. Wala nang pari roon, wala nang nagsisimba. Napatigil si Alessandro. Kung ganoon, saan nanggaling ang damit na pangkasal na suot ng babae? At paano siya nakapagsabi ng eksaktong lugar na sarado na pala ng matagal na panahon? Nang gabing iyon, muling hinarap ni Alessandro si Isabela sa library. Nakakainis na masyadong marami kang sikreto. Wala kang record, wala kang malinaw na nakaraan. Paano ko paniniwalaan na totoo ang lahat ng sinasabi mo? Tumulo ang luha sa pisngi ni Isabela, ngunit diretso siyang tumingin kay Alessandro. Dahil alam ko ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng dokumento. Alam ko ang mga bagay na ikaw lang at ang nanay ko ang nakakaalam. At kung gusto mong malaman, ipapaalala ko sa iyo. Kinuha niya mula sa bulsa ang isang maliit na kwintas na may pendant na hugis puso. Binuksan niya iyon at ipinakita ang maliit na larawan sa loob. Ang batang si Alessandro nakangiti at nakasuot ng simpleng polo. Kuha marahil 20 taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ng bilyonaryo. Saan mo nakuha yan? Wala na dapat nakakaalam sa larawang iyan. Isa lang ang kopya niyan
at itinago ko iyon noong kabataan ko. Ngumiti si Isabela sa kabila ng luha. Nanay ko ang nagbigay sa akin bago siya namatay. Sinabi niyang ito lang ang ebidensya na magpapatunay na totoo ang lahat. Nanlamig ang buong katawan ni Alessandro. Hindi niya matanggap ang ideya na may ibang tao, lalo na ang babaeng ito, ang may hawak ng bahagi ng kanyang nakaraan. Ngunit isang bagay ang malinaw, may koneksyon nga sila. At kailangan niyang alamin kung hanggang saan naabot ang katotohanan. Mateo, utos niya, pagkaraan ng ilang minuto. Gusto kong ipahanap ang sinumang nakakaalam ng babaeng ito at ng kanyang pamilya. Tingnan mo ang lahat ng lumang records, pati na rin ang mga dating empleyado ng kumpanya na maaaring konektado. Yes sir, mabilis na sagot ni Mateo. Habang lumalalim ang gabi, nakaupo si Alessandro sa kanyang opisina. Muling tinitigan ang litrato at ang kwintas na hawak ni Isabela. Hindi niya alam kung ano ang mas matindi, ang takot na baka niloloko lang siya ng isang estranghera o ang kaba na baka totoo ang lahat ng sinasabi nito. At sa unang pagkakataon, nagtanong siya sa sarili, handa ba akong harapin ang nakaraan kung sakaling totoo nga ang lahat? Sa katahimikan ng kanyang mansyon, malinaw na ang simpleng investigasyon ay hindi na simpleng pagsisiyasat lamang. Ito ay simula ng pagbukas ng mga sugat at sikreto na matagal na yang tinakasan. Ilang araw na ang lumipas mula nang matagpuan ni Alessandro si Isabela sa ilalim ng kanyang kama. Ngunit ang isip niya ay hindi pa rin mapanatag. Lahat ng kanyang nakasanayang disiplina, mula sa maingat na schedule, matitibay na plano, hanggang sa malamig na pakikitungo sa mga tao, ay tila nabasag ng presensya ng isang babaeng hindi niya lubos na kilala. Ang kwintas at litrato na ipinakita nito ay nagsilbing matibay na ebidensya, ngunit hindi pa rin iyon sapat upang lubusan niyang paniwalaan ang lahat. Sa mga sandaling mag-isa siya, lagi niyang tinatanong ang sarili kung naloloko lamang ba siya. Sa mga sandaling kaharap niya si Isabela, kakaibang damdamin ang gumigising. Isang pamilyar na init na matagal na niyang nakalimutang maramdaman. At iyon ang kinatatakutan niya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang library, dumating si Ortega, dala ang ulat ng seguridad. Sir, seryosong wika nito. Sinuri namin ang lahat ng gwardiya at inimbestigahan ang mga tapes ng CCTV. Wala talagang makitang bakas ng pagpasok ng babae mula sa labas. Sigurado akong may butas sa ating sistema o may taong tumulong mula sa loob. Napabuntong hininga si Alessandro. At may nakilala ba kayong posibleng kasabwat? Wala sir, lahat ay lumabas na malinis. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung paano siya nakalusot. Parang bigla na lang siyang lumitaw. Tumayo si Alessandro at naglakad papunta sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw sa hardin. Hindi ako naniniwala sa mga bigla na lang sumusulpot. Laging may paliwanag. Hanapin mo ang nawawala. Opo sir, yumuko si Ortega at tuluyang umalis, iniwan ng amo na nag-iisip ng malalim. Inabukasan, naabutan ni Alessandro si Isabela sa veranda ng mansyon. Nakaupo ito, nakatitig sa malawak na hardin, habang may hawak na tasa ng tsa. Maputla pa rin ang mukha nito, ngunit may kakaibang katahimikan sa kanyang pagkilos. Bakit lagi kang parang walang takot? Tanong ni Alessandro, lumapit at nakatayo sa kanyang tabi. Kung ibang babae ka, kanina pa sana natataranta at nagmamakaawa na palayasin ko. Tumingin si Isabela sa kanya, may luha sa gilid ng mga mata. Sa totoo lang, takot na takot ako. Takot na baka hindi mo paniwalaan ang lahat ng sinasabi ko. Takot na baka tuluyan akong mawalan ng kakampi. Pero kung ipapakita ko ang takot ko sa harap mo, ano na lang ang magiging dahilan mo para pakinggan ako? Natigilan si Alessandro. Hindi sanay na may babae sa kanyang paligid na marunong magsalita ng ganong katapatan. Karamihan sa mga babaeng nakilala niya noon ay puro formalidad at pagpapanggap. Ngunit si Isabela, kahit sa kanyang kahinaan, ay may lakas na umaabot sa kanyang konsensya. Kung ganon, ipaliwanag mo. Malamig niyang sabi, ngunit may halong kuryosidad. Bakit sa lahat ng tao, ako ang sinasabi mong ama ng anak mo? Hindi ba't napakadali lang gumawa ng kwento para makaakyat sa mundo ng isang bilyonaryo? Nag-angat ng tingin si Isabela,
diretso sa kanyang mga mata. Dahil alam ko ang mga bagay na hindi alam ng iba. Alam ko ang maliit na peklat sa balikat mo na nakuha mo noong bata ka, nang mahulog ka mula sa puno ng mangga. Alam ko ang paborito mong ulam na luto ni Elena, kahit hindi ko siya nakilala, dahil sinabi iyon ng nanay ko noon. At higit sa lahat, alam ko na sa ilalim ng lahat ng kayamanan at kapangyarihan, isa ka ring taong takot maiwan mag-isa. Napalunok si Alessandro, biglang natigilan. Ang mga salitang iyon ay tumama ng direkta sa kanyang dibdib, dahil iyon ang lihim na wala siyang sinasabi kahit kanino. Ang kanyang matinding takot sa pagiging mag-isa. Ngunit mabilis niyang tinakpan ang kanyang damdamin. Magaling kang magsalita, mariin niyang sagot. Pero hindi ako madaling dayain. Hindi ako pwedeng umasa sa mga alaala lang. Lumapit si Isabela at hinawakan ang gilid ng mesa. Halos nanginginig ang kamay. Hindi kita pinipilit, Alessandro. Ang hinihiling ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Kapag nakita mo si Samuel, kapag nakaharap mo siya, malalaman mo na hindi ako nagsisinungaling. Umiling si Alessandro, napahawak sa sentido. At paano kung totoo ang lahat ng sinasabi mo? Paano kung may anak nga ako na hindi ko alam? Ano ang aasahan mo sa akin pagkatapos? Na bigla kong yakapin ang isang buhay na hindi ko man lang pinlano? Hindi. Mahina, ngunit mariing sagot ni Isabela. Ang inaasahan ko lang ay tanggapin mong may bahagi ng nakaraan mo na hindi mo hawak. Hindi mo kailangang maging perpekto, pero may pagkakataon kang baguhin ang kinabukasan. Muling bumigat ang dibdib ni Alessandro. Habang nakatingin siya kay Isabela, ramdam niya ang dalawang magkasalungat na damdamin. Ang matinding pagdududa na baka niloloko lamang siya, at ang di maipaliwanag na takot na baka totoo nga ang lahat at may isang batang naghihintay sa kanya. Sa mga gabing kasunod nito, hindi siya makatulog ng mahimbing. Laging pumapasok sa kanyang isipan ang pangalan ng batang binanggit ni Isabela. Samuel. May isang bahagi sa kanya na gustong makilala ang bata. Ngunit natatakot siya sa maaaring magbago sa kanyang buhay kapag nagkataon. Isang gabi, kinausap niya si Mateo. Kung sakaling totoo ang lahat ng sinasabi ng babae, handa ba akong tanggapin yun? Nagulat si Mateo sa tanong. Sir, hindi ko po masasagot iyan. Pero alam ko matagal na kayong nag-iisa. Baka ito na ang pagkakataon para hindi na. Tahimik si Alessandro. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam ang susunod na gagawin. At sa kanyang katahimikan, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas kaysa galit o pagdududa. Isang takot na matagal na niyang tinatago. Ang posibilidad na totoo nga si Isabela at sa isang iglap, mababago ang lahat ng kanyang nakasanayang mundo. Sa mga araw na iyon, nagsimula siyang bantayan hindi lamang ang mga kilos ni Isabela, kundi pati na rin ang sariling damdamin. Dahil ang pinakamalaking kaaway na kinakaharap niya ngayon ay hindi ang estrangherang babae, kundi ang sarili niyang puso na unti-unting natutong makinig kahit laban sa kanyang lohika. Makalipas ang ilang araw ng walang tigil na investigasyon, hindi pa rin lubos na matanggap ni Alessandro ang presensya ni Isabela sa kanyang mansyon. Habang abala ang kanyang tauhan sa paghahanap ng mga record na magpapatunay ng pagkatao ng babae, napansin niyang may kakaibang paraan si Isabela ng paggalaw sa paligid ng bahay. Para bang alam na alam nito ang bawat sulok, kahit hindi naman siya kailanman nagbigay ng pahintulot na gumala ito. Isang hapon, nadatnan ni Alessandro si Isabela sa lumang pasilyo na matagal nang nakasara mula nang mamatay si Elena. Bakit ka nandito? Malamig niyang tanong habang nakahalokip-kip at nakamasid sa babae. Nagulat si parang pamilyar ang lugar na ito kahit hindi ko pa nakikita noon. Pamilyar? Napakunot ang noo ni Alessandro. Imposible. Ako lang at si Elena ang laging nandito. Paano mo nasasabing pamilyar ito? Tumingin si Isabela sa paligid, saka lumapit sa isang lumang pintuan na may bakal na hawakan. Sa likod ng pinto, may maliit na silid. Doon nakadisplay ang mga lumang journals at mga gamit na itinago ninyo. At may isang lamesang gawa sa Nara na may ukit ng inyong inisyal. Nanlaki ang mga mata ni Alessandro.
Walang nakakaalam ng tungkol sa silid na iyon maliban sa kanya at kay Elena. Agad niyang binuksan ang pinto at doon niya nakita na tama ang sinabi ni Isabela. Lahat ng detalye ay tugma. Paano mo nalaman ito? Matalim ang kanyang boses. Sinusubaybayan mo ba ako? May nagsabi ba sa'yo ng tungkol dito? Umiling si Isabela, halos luhaan. Wala. Basta paglapit ko dito, parang may gumabay sa akin. Hindi ko ring maintindihan. Dahan-dahang lumapit si Alessandro sa mesa at kinuha ang isang lumang journal ni Elena. Binuklat niya iyon at nabasa ang ilang pamilyar na sulat kamay. Ngunit napansin niya ang isang bahagi na tila hindi niya pa nabubuksan noon. Isang pahina na nakasulat ang pangalan na matagal na niyang naririnig mula kay Isabela. Samuel! Mahina niyang bulong habang binabasa ang nakasulat. Nakasulat sa diary ni Elena. Kung mabibigyan kami ng pagkakataon, sana'y magkaanak kami at tatawagin natin siyang Samuel. Napatigil si Alessandro at agad na piningnan si Isabela. San mo nakuha ang pangalang iyon? Bakit alam mo? Lalong bumuhos ang luha ni Isabela. Sinabi iyon ng nanay ko bago siya namatay. Sabi niya, kung sakali raw na hanapin ko ang ama ko, may pangalan akong dapat sabihin. Samuel ang pangalan na iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro dahil iyon ang pangalan na pinangarap ninyong ibigay. Naramdaman ni Alessandro ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya naisip na may nakakaalam pa ng bagay na iyon maliban sa kanya at kay Elena. Paano ito nakarating kay Isabela? Habang hawak niya ang journal, bigla namang lumapit si Isabela at itinuro ang isang lumang kabinet sa gilid ng silid. Doon nakalagay ang kahon na itinago ni Elena. Isang kahon na may sulat at mga alaala. Nagduda si Alessandro, ngunit sa kanyang pagkabigla, nang buksan niya ang kabinet, naroon nga ang kahon na hindi pa niya nakikita noon. At sa loob nito ay may mga sulat na hindi pa niya nababasa, mga liham na isinulat ni Elena ngunit hindi kailanman na ipadala. Binasa niya ang isa. Kung sakali mang hindi ko na maipagpatuloy ang buhay ko, nais kong malaman ni Sandro na may mga bagay na hindi ko nasabi. May isang batang babae na nagpakilala sa akin noon. Sabi niya may mahalagang lihim siya tungkol kay Sandro. Ngunit pinili kong manahimik dahil baka masira ang buhay niya. Nabigla si Alessandro. Ang mga sulat ay tila konektado kay Isabela at sa nanay nito. Hindi niya malaman kung ano ang iisipin. Ngayon, maniniwala ka na ba? Mariing sabi ni Isabela. Hawak ang dibdib na nanginginig. Hindi ako nagsisinungaling. Alessandro, may koneksyon tayo. May koneksyon ang nanay ko kay Elena. Apang lahat ng ito'y hindi ko hiniling na mangyari. Nangyari lang. Hindi agad napapagsalita si Alessandro. Ramdam niya ang panginginig sa kanyang mga kamay habang hawak ang journal at ang mga sulat. Hindi niya matanggap na sa loob mismo ng kanyang mansyon ay may mga lihim na matagal nang nakabaon. Mga lihim na ngayon ay muling lumilitaw dahil sa isang estrangherang babae. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Habang nakaupo sa silid-aklatan, hawak-hawak ang sulat ni Elena. Paulit-ulit niyang binabasa ang pangalan ni Samuel. Ang pangalang iyon na para bang isang aninong sumusunod sa kanya, lumalabas sa mga salita ni Isabela at nakatala mismo sa mga pangarap ng kanyang yumaong asawa. Kung totoo man lahat ng ito, bulong niya sa sarili. Ibig sabihin matagal na akong binabantayan ng mga sikreto at ngayon ko lang nalaman. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Alessandro kay Isabela. Hindi niya na ito basta tinitignan bilang isang estrangherang pumasok sa kanyang buhay. Sa halip, nagsimula siyang makaramdam ng takot. Takot na baka ang lahat ng kanyang itinagong nakaraan ay isa-isang lilitaw at wala na siyang magagawa kundi tanggapin. At sa katahimikan ng kanyang mansyon, ang lugar na dati ay nagdudulot sa kanya ng kapanatagan. Ngayon ay tila naging kulungan ng mga alaala. Ang bawat sulok, bawat silid ay may tinatagong lihim na unti-unting lumalantad. At sa piling ni Isabela, napagtanto niyang hindi lahat ng pader ay kayang pigilan ang katotohanan. Habang lalong lumalalim ang mga araw na kasama ni Alessandro si Isabela sa kanyang mansyon,
mas nagiging malinaw sa kanya na hindi lamang ang mga nakatagong lihim ng kanyang nakaraan ang unti-unting lumilitaw. Kasabay nito, nagsimulang lumabas ang mga taong matagal na niyang alam na naghihintay lamang ng tamang oras para wasaking ang kanyang pangalan at imperyo. Ang balita tungkol sa isang misteryosang babae na naninirahan sa mansyon ng pinakamapait na bilyonaryo ng bansa ay hindi na natiling sikreto ng matagal. Isang umaga, dumating si Mateo na may dalang dyaryo. "Sir, kailangan niyo pong makita ito." Inilapag niya sa mesa ang pahayagan at agad na tumambad sa mga mata ni Alessandro ang malalaking letra. Sino ang bride na nakikita sa mansyon ni Vergara? May kasamang litrato si Isabela, kuha mula sa malayo habang lumalakad ito sa veranda ng mansyon. Hindi malinaw ang larawan, ngunit sapat para magdulot ng kontrobersiya. Napasuntok si Alessandro sa mesa. "Imposible. Paano sila nakakuha ng larawan dito sa loob? Wala akong pinayagang media na makapasok." Tahimik na sumagot si Mateo. "May posibilidad pong may tao mula sa loob nagbibigay ng impormasyon o baka may gumamit ng drone." Sa mga oras na iyon, dumating si Isabela, halatang kinakabahan. "Ano ang nangyayari?" tanong niya, pinulot ang dyaryo. Nang makita ang kanyang mukha sa pabalat, agad siyang napaupo. "Hindi ako sanay sa ganito. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga mata ng lahat." Tumingin si Alessandro sa kanya. Malamig, ngunit may halong pag-alala. "Hindi ito tungkol sa kung sanay ka o hindi. Ito'y tungkol sa kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa akin, sa negosyo ko at sa pangalan ko." Ngunit bago pa man makasagot si Isabela, dumating ang isang tawag mula sa isa sa kanyang mga pangunahing kasosyo sa negosyo. Sa kabilang linya, maririnig ang malamig na tinig ng isang negosyanteng kilala sa matinding inggit kay Alessandro. "Vergara, wika nito, nakakagulat ang balita. May bride kang tinatago sa mansyon mo? Mukhang nagiging mahina ka na." Mariin ang sagot ni Alessandro. "Huwag kang mag-alala sa mga pribado kong usapin. Ang dapat mong alalahanin ay kung paano mo paninindigan ang pagkatalo mo sa bidding. Hindi ito matatapos dito. Balik ng kausap bago ibinaba ang telepono." Alam ni Alessandro kung ano ang ibig sabihin yon. Gagamitin ng kanyang mga kaaway ang presensya ni Isabela upang siraan siya. At kapag tuluyan siyang tinamaan ng mga iskandalo, maaaring mawala ang tiwala ng mga investors at bumagsak ang kanyang imperyo. Kinagabihan, kinausap niya si Ortega. "Double the guards. Siguraduhing walang makakalapit na media o sino mang hindi otorisado. Gusto kong bantayan ang paligid gabit araw at kung may drone man nalilipat sa paligid, pabagsaking agad." "Opo sir," mabilis na sagot ni Ortega. Samantala, sa loob ng mansyon, hindi mapakali si Isabela. Lumapit siya kay Alessandro habang ito'y nakaupo sa kanyang opisina. Nakatipig sa mga papeles na hindi niya mabasa dahil sa bigat ng isipan. "Hindi ko ginusto ito. Hindi ko alam na ang paglapit ko sa iyo ay magdudulot ng gulo sa buhay mo." Umiiyak niyang sabi. "Kung iyon ang iniisip mo, mas lalo mo akong pinapakita na wala kang alam sa mundong ginagalawan ko." Mariin na sagot ni Alessandro. "Bawat kilos, bawat tao na lumalapit sa akin ay may kapalit. Ang presensya mo rito ay hindi na basta misteryo. Ito'y bala na hawak ng mga kaaway ko." Ngunit kahit ganoon ang kanyang mga salita, hindi niya maitago ang pagkabagabag. Ang mga mata ni Isabela, puno ng takot at lungkot, ay nagsimulang gumuhit ng awa sa kanyang puso. Isang damdamin na matagal na niyang pinatay matapos mamatay si Elena. Lumipas ang ilang araw at lalong lumakas ang mga bulong ng media. May mga artikulong nagsasabing nabaliw na raw si Vergara at nakakakita ng multo sa sariling mansyon. Ginamit ng kanyang mga karibal ang sitwasyon upang palabasin na ang bilyonaryo ay hindi na matino. Isang gabi, nagkaroon sila ng pagtatalo ni Mateo. "Sir," wika ng kanyang kanang kamay, "kung patuloy na mananatili rito ang babae, masisira ang lahat ng itinayo nyo. Mas makakabuti kung palalayasin nyo siya." Mariin ang sagot ni Alessandro. "Hindi ko siya palalayasin hanggat wala akong nakukuhang sagot. At hindi ko hahayaan na diktahan ako ng takot." "Pero sir, ang mga kontrata."
Kontrata? Ang mga kontrata'y nadodoble, natatalo, muling nakukuha. Pero ang katotohanan, kapag tinakasan mo, hindi na ito babalik. Hindi ko hahayaang muli akong bulagin ng sarili kong mga lihim. Natahimik si Mateo at tuluyan ng iniwan ng amo upang pag-isipan ang kanyang desisyon. Samantala, si Isabela ay lalong nagiging mailap. Madalas siyang nakaupo sa hardin, nakatitig sa buwan, para bang may hinahanap na sagot sa katahimikan ng gabi. Nang lapitan siya ni Alessandro, narinig niya itong mahina na nagsabi, "Ayokong maging dahilan ng pagkawasak mo. Kung aalis ako, baka tumigil ang lahat ng ito." "Hindi ganon kadali," sagot ni Alessandro, nakaupo sa tabi niya. "Kung aalis ka, hindi ibig sabihin na mawawala ang gulo. Magagamit pa rin nila ang pangalan mo laban sa akin. At kung aalis ka nang hindi ko nalalaman ang buong katotohanan, mas lalo lamang akong mabubuhay sa tanong at pangungutya." Napatingin si Isabela sa kanya, ang mga luhay bumubuhos na. "Kung ganoon, ipaglaban mo ako, hindi dahil mahalaga ako sa iyo, kundi dahil karapatan mong malaman ang katotohanan." Sa gabing iyon, unang beses muling naramdaman ni Alessandro ang apoy na dati ay nasa kanyang mga mata. Ang determinasyong hindi siya basta-basta matitinag. Ngunit kasabay nito, may apoy ring kumakain sa kanyang loob, ang pag-osbong ng damdamin sa isang babaeng hindi niya alam kung kalaban o kakampi. At sa katahimikan ng gabing iyon, alam niyang hindi na lamang siya nakikipaglaban para sa kanyang negosyo. Nakikipaglaban na rin siya laban sa sarili niyang pagdududa, sa banta ng kanyang mga kaaway at sa misteryo ng isang babaeng dumating na parang aninong hindi kayang itaboy. Makalipas ang ilang linggo ng patuloy na kaguluhan sa labas ng mansyon, unti-unting napansin ni Alessandro na nagbabago ang kanyang pananaw kay Isabela. Kung noong unay pinagmamastan lamang niya ito ng may pagdududa, ngayon ay hindi na niya maitago ang interes na alamin pa ang mas malalim nitong pagkatao. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita niya ang paraan ng babae sa pakikitungo sa mga tao sa loob ng bahay. Kay Manang Lita na lagi niyang tinutuluman sa kusina, kay Ortega na palihim niyang tinatanong tungkol sa seguridad, at maging sa ilang kasambahay na hindi sanay na may bisitang nananatili ng matagal. Isang gabi, nadatnan ni Alessandro si Isabela sa kusina. Nakatayo habang nakatali ang buhok at may hawak na sandok. "Hindi mo dapat ginagawa iyan," malamig niyang sabi, nanonood mula sa pinto. "May mga tao rito para magluto at maghanda ng lahat ng kailangan mo." Kumiti si Isabela, bahagyang nagulat ngunit hindi nagpakita ng takot. "Alam ko, pero minsan nakakatulong ang ganito, nakakagaan ng loob. Sa amin noon, kapag may problema, nagluluto lang si nanay at parang gumagaan ang lahat." Tahimik na tumingin si Alessandro, parang may hinahanap sa kanyang mga mata. "Hindi ka dapat magpakita ng labis na kasanayan dito. Baka isipin ng mga tao na pinapabayaan kitang magtrabaho sa mansyon." Umiling si Isabela. Iniabot sa kanya ang maliit na plato ng sopas na siya mismo ang nagluto. "Hindi ako nagtatrabaho. Nagbabahagi lang ako ng kaunting ginhawa. Tikman mo." Sa unay ayaw tanggapin ni Alessandro, ngunit sa huli kinuha rin niya at dahan-dahang tinikman. Tahimik ang sandali. Ang lasa ay simple, hindi kasing elaboradong lutong na kasanayan niya mula sa mga chef, ngunit may kakaibang init at pamilyaridad. Para bang bumalik siya sa panahong wala pa siyang kayamanan at ang lahat ng masarap ay galing sa mga simpleng hapagkainan ng ordinaryong tao. Hindi ito kasing linis ng timpla ni Elena, mahina niyang bulong, halos para sa sarili lamang. Ngunit agad niyang napansin ang pagtigil ni Isabela. "Sino si Elena?" tanong nito, puno ng pag-usisa. Hindi agad sumagot si Alessandro. Sa halip, ibinaba niya ang kutsara at tumingin sa bintana. "Siya ang asawa ko, ang babaeng minahal ko, at ang babaeng nawala sa akin." Tahimik si Isabela, nakayuko. "Patawarin mo ako kung nagtanong ako. Hindi ko gustong magbukas ng sugat. Wala kang kasalanan," sagot ni Alessandro. "Pero tandaan mo,
Hindi madaling palitan ang isang taong naging bahagi ng buhay ko. Sa sumunod na mga araw, mas naging madalas ang kanilang pag-uusap. Sa veranda, madalas silang magkasamang nakaupo habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa probinsya namin, kwento ni Isabela, lagi akong nakaupo sa harap ng dagat tuwing dapit hapon. Sinasabi ni nanay na kapag may mga bagay kang hindi maintindihan, ibulong mo raw sa dagat at dadalhin iyon ng alon sa tamang tao. Napangiti si Alessandro, isang bihirang ngiti na hindi nakikita ng karamihan. At kanino mo ibinulong ang mga tanong mo? Sa ama ko, sagot niya, sabay lingon sa kanya, kahit hindi ko pa siya nakikita. Nanahimik si Alessandro, ngunit ramdam niya ang bigat ng salita. Para bang may pader sa pagitan nila na unti-unting natutunaw sa bawat sandaling sila'y magkasama. Ngunit hindi lamang sa maliliit na usapan sila nagiging malapit. Isang araw, bumisita ang ilang bata mula sa foundation ni Alessandro. Hindi niya alam na si Isabela ang nagsabi kay Manang Lita na ipatawag ang mga ito upang makapagbigay siya ng oras para sa kanila. Sa unay nagalit si Alessandro. Hindi mo dapat ginamit ang pangalan ko para sa ganito, singhal niya. Ngunit nang makita niyang tuwang-tuwa ang mga bata habang naglalaro sa hardin at si Isabela mismo'y nakikisama sa kanila, unti-unting lumambot ang kanyang puso. Lumapit sa kanya ang isang batang babae, hawak ang maliit na bulaklak. "Sir, salamat po at pinapunta niyo kami rito. Ang ganda po ng bahay ninyo." Hindi alam ni Alessandro kung paano sasagot. Tumango lamang siya, ngunit sa loob niya may kakaibang init na muling nabuhay. Kinagabihan, kinausap niya si Isabela. "Bakit mo ginawa iyon?" Numiti ito. "Dahil alam kong kailangan mo ring maramdaman na hindi lahat ng tao sa paligid mo'y takot o galit. May mga taong titingin sa'yo na may pasasalamat. At baka sakali, kahit sandali lang, maaalala mong kaya mong maging higit pa sa malamig na bilyonaryo." Pinagmasdan ni Alessandro ang babae at sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita si Isabela bilang banta o misteryo. Nakita niya ito bilang isang taong may pusong handang magbigay ng liwanag sa gitna ng kanyang dilim. Habang lumilipas ang mga araw, hindi maikakaila na nagbabago si Alessandro. Ang kanyang mga tauhan, lalo na si Mateo, ay napapansin ang kakaibang lambing ng kanyang tinig kapag kausap si Isabela. Hindi na siya kasing bilis magalit at minsan mahuhuli siyang nakatitig sa babae habang ito'y abala sa mga simpleng bagay. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, naroon pa rin ang takot. Isang takot na baka mali siya sa pagtitiwala. Isang takot na baka gamitin lamang siya ni Isabela tulad ng ginagawa ng mga kaaway niya. At higit sa lahat, takot na baka bumukas muli ang sugat na pilit na niyang tinakpan. Isang gabi, habang naglalakad sila sa hardin, biglang nagsalita si Isabela. "Alam kong mahirap para sa'yo na muling magtiwala. Pero sana, kahit konti, payagan mong makapasok ako sa mundo mo. Hindi bilang banta, kundi bilang isang taong handang makinig." Tumingin si Alessandro sa kanya. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nakita niya ang mga matang puno ng sinseridad. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon, ngunit sa kanyang katahimikan, ramdam niyang may bahagi man ng kanyang puso ang unti-unting nagbubukas muli. At sa mga gabing iyon, habang unti-unti silang nagkakapalapit ng loob, natutunan ni Alessandro ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Na sa kabila ng mga lihim, sakit at takot, may puwang pa rin para sa ugnayan, tiwala at marahil pag-ibig. Isang linggo matapos magkalapit ang loob ni na Alessandro at Isabela, dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang abogado na si Atina Ramos. Dala ang isang dokumentong galing sa lumang archive ng kumpanya ng kanyang ama. Agad niyang pinapunta ito sa mansyon upang personal na makita. Pagdating ni Attorney Ramos, sinalubong siya ni Alessandro sa library. "Ano ito?" At parang napaka-importante. Malamig niyang tanong habang hawak ang baso ng brandy.
Sir, tugon ng abogado, nakita po namin sa lumang records ng Vergara Group ang isang kasunduan na nilagdaan halos 30 taon na ang nakalipas. Kasunduan ito sa pagitan ng pamilya Vergara at pamilya Ramirez. Namilog ang mga mata ni Alessandro. Ramirez ang apelyido ni Isabela? Opo sir, sagot ng abogado habang inilalatag ang makapal na papel sa mesa. Ayon sa kasunduan, may napag-usapang alliance sa negosyo noon. Ang pamilya Vergara ay susuporta sa lupain at negosyo ng mga Ramirez kapalit ng isang pangakong pagpapakasal ng susunod na henerasyon. Napatayo si Alessandro. Hawak-hawak ang gilid ng mesa. Isang arranged marriage, tahimik na tumango ang abogado. At ayon sa mga pirma, mukhang ito'y pinagkasunduan ng iyong ama at ng ama ni Isabela. Hindi nga lang natuloy dahil lumubog ang negosyo ng mga Ramirez at namatay ng maaga ang kanilang padre de pamilya. Naiwan ang pamilya sa kahirapan at tila nakalimutan na ang kasunduan. Nanlumo si Alessandro. Hindi niya akalaing may ganoong lihim na iniwan ang kanyang ama. At higit pa roon, hindi niya naisip na may ganitong ugnayan sa pagitan nila ni Isabela. Sa mismong oras na iyon, dumating si Isabela sa library. Dala ang ilang papeles na kinuha niya mula sa lumang silid ng mansyon. Alessandro, mahinahon niyang sabi, may natuklasan ako. Nung nasulat ng iyong ama sa tatay ko, nakasaad dito ang pangako na magtatagpo tayo balang araw. Nanlamig ang katawan ni Alessandro. Ibig mong sabihin, alam mo na ang tungkol dito? Umiling si Isabela. Hindi ko alam noon. Ang alam ko lang, sinabi ng nanay ko bago siya mamatay na hanapin kita dahil sa iyo nakasalalay ang kinabukasan ko. Akala ko kwento lang iyon ng isang inang desperado. Pero ngayong hawak ko ang mga sulat, totoo pala ang lahat. Tahimik si Alessandro. Hindi makatingin, ibig sabihin. Matagal na tayong konektado. Hindi dahil sa isang pagkakataon, kundi dahil sa kasunduan ng ating mga pamilya. Lumapit si Isabela at marahang itinabi ang mga papeles sa mesa. Ngunit Alessandro, hindi ito tungkol sa kasunduan. Hindi ako narito para singilin ka o piliting kang tuparin ang nakaraan. Narito ako dahil may anak ako. At karapatan mong malaman yon. Sandaling natigilan si Alessandro. Hawak-hawak ang sentido. Isang bagay na hindi ko naisip na mangyayari. Ang malaman na ang lahat ng plano ng buhay ko may iniwan palang lihim na tulad nito. Ang pangalan ng anak mong binanggit, Samuel. Yun ang pareong pangalan na inangarap ni Elena at ako para sa anak na hindi namin nagkaroon. Napatitig si Isabela sa kanya. Bakit yun din ang naisip mo? Mahinang sagot ni Alessandro. Puno ng bigat ang boses. Dahil yun ang pangarap namin ni Elena. Isang anak na tatawagin naming Samuel. At ngayong naririnig ko sa iyo na yun ang pangalan ng anak mo, parang hindi ko na alam kung anong laro ng tadhana ito. Umupo si Alessandro sa kanyang upuan, tila nawalan ng lakas. Tahimik na nakatingin si Isabela sa kanya. Hawak-hawak ang kanyang dibdib. Kung ganoon, hindi aksidente ang lahat ng ito. Hindi aksidente na dumating ako rito. Hindi aksidente na nagdala ako ng anak na may pangalang iyon. Baka oras na para tanggapin mong hindi lahat ng bagay sa buhay mo ay kaya mong kontrolin. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Alessandro ng takot na hindi galing sa negosyo o sa kanyang mga kaaway. Isa itong takot na dulot ng katotohanang may bahagi ng kanyang pagkatao na hindi niya alam at iyon ay konektado sa isang babaeng na yon lamang niya nakilala ngunit dala ang mga piraso ng kanyang nakaraan. Pumasok si Mateo, dala ang isang folder. Sir, wika niya, may dagdag na impormasyon mula sa mga lumang empleyado ng kumpanya. Totoo raw ang kasunduan at sinasabi nilang may mga saksi pa noon na buhay pa hanggang ngayon. Hinawakan ni Alessandro ang folder, ngunit hindi agad binuksan. Mateo, bantayan mong mabuti ang mga taong ito. Huwag hayaan ang mga kalabang kong malaman agad ang lahat ng ito. Hindi pa panahon. Opo sir, sagot ni Mateo bago umalis. Tahimik na lumapit si Isabela kay Alessandro. Hindi ko alam kung anong mararamdaman mo matapos mong malaman ang lahat. Pero sana, kahit paano, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi para sa akin, kundi para kay Samuel.
Dahan-dahang tumingin si Alessandro sa kanya. Ang mga matay puno ng pagod at pagkalito. Kung totoo nga ang lahat ng ito, Isabela, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Ang buong buhay ko, itinayo ko sa tiyak at kontrolado kong mga bagay. At ngayong lumalabas ang lahat ng sikreto, hindi ko alam kung saan ako tatayo. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, isang bagay ang malinaw. Hindi na niya kayang ipagsawalang bahala ang presensya ni Isabela at ang ugnayang dala nito. Sa bawat papel na kanyang nababasa, sa bawat ebidensyang lumilitaw, lalo niyang naiintindihan na may mas malalim na dahilan kung bakit dumating ang babae sa kanyang buhay. At sa gabing iyon, habang nakaupo silang dalawa sa gitna ng mga dokumentong nag-uugnay sa kanilang mga pamilya, napagtanto ni Alessandro na hindi na niya maaaring ituring si Isabela na isang simpleng estranghera. Siya ang tulay sa nakaraan na matagal na niyang inilibing, at marahil siya rin ang magiging susi sa kinabukasan na hindi pa niya nakikita. Makalipas ang ilang araw matapos lumabas ang revelasyon tungkol sa kasunduan ng kanilang mga pamilya, hindi na nakatiis si Alessandro. Sa bawat gabing lumilipas, palagi niyang naiisip ang pangalan ni Samuel, isang batang hindi pa niya nakikita, ngunit tila kumakabog na sa kanyang puso. Sa huli, nagpasiya siyang hilingin kay Isabela na ipakita na sa kanya ang anak. Isang hapon, habang nakaupo sila sa veranda, binasag niya ang katahimikan. Isabela, aniya, mababa ang tono ng kanyang boses. Oras na siguro. Dalhin mo na sa akin ang bata. Gusto kong makita siya. Kung totoo ang lahat ng sinasabi mo, wala na akong dahilan para patagalin pa. Napatitig si Isabela, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang tasa ng tiyak. Sigurado ka ba, Alessandro? Hindi ito simpleng bagay. Kapag nakita mo si Samuel, hindi na mabubura ang koneksyon ninyo. Magbabago ang lahat. Alam ko, mariin niyang sagot. At iyon ang kinatatakutan ko. Pero mas lalo akong natatakot sa ideya na patuloy kong iniiwasan ang katotohanan. 2 araw ang lumipas bago bumalik si Isabela mula sa probinsya. Kasama niya ang isang maliit na batang lalaki, mga 5 taong gulang, payat ngunit may matalim na mga mata na tila ba kumikilala agad sa paligid. Nakasuot ito ng simpleng puting polo at shorts, at mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ina. Alessandro, mahinang wika ni Isabela. Siya si Samuel. Nakatayo si Alessandro sa gitna ng Grand Hall. Ang kanyang dibdib ay parang binabayo ng malalakas na tambol. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ng bata, tila huminto ang oras. Nakita niya ang mga matang matalim ngunit puno ng inosensya. Mga matang kahawig ng sarili niyang kabataan. Lumapit si Samuel, nakatingin ng diretsyo. Ikaw ba si Papa? Mahina nitong tanong. Halos mabasag ang tinig ni Alessandro nang sumagot. Ako nga. Sumilay ang ngiti sa labi ng bata at bigla itong yumakap sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Alessandro. Hindi sanay sa ganoong klaseng init. Ngunit hindi nagtagal, dahan-dahan niyang niyakap din ang bata. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naramdaman niyang hindi siya lubusang nag-iisa. Samuel, bulong niya, hindi ko alam na may isang tulad mo. Tahimik na nakatingin si Isabela sa kanila. Luhaan, ngunit may bahid ng ginhawa sa anyang mukha. Kinabukasan, sinimulan ni Alessandro na kilalanin ang bata. Sa hapagkainan, pinagmamasdan niya kung paano kumain si Samuel. Kung paano ito ngumiti kapag binibigyan ng candy ni Manang Lita. At kung paano ito nagtatago sa likod ng kurtina habang tumatawa. Sa bawat maliit na kilos ng bata, nakikita niya ang sarili. Ang mga ugaling hindi niya naisip na ipapasa. Isang gabi, habang magkasama silang tatlo sa study, tinanong ni Alessandro si Isabela, bakit mo itinago siya sa akin ng ganoong katagal? Napayuko si Isabela, hindi ko ginusto. Pero wala akong lakas ng loob noon. Takot ako na baka itaboy mo siya, baka hindi mo siya tanggapin, kaya naghintay ako ng tamang oras. At nang makita kitang muli, saka ko lang nakuhang ipakita ang lahat. Mariin ang boses ni Alessandro, hindi mo dapat tinago. Karapatan kong malaman. Pero higit doon, karapatan niyang malaman. Lumapit si Isabela, nakatingin ng diretso sa kanya. Kaya nga narito kami ngayon, wala na akong itinatago. Tahimik silang nagkatitigan. Sa wakas nagsalita si Alessandro, mas malumanay. Ngayon na nakaharap ko na siya, wala na akong balak na iwan ng bata.
Hindi ko alam kung paano ako magiging ama, pero sisimulan ko. Kinabukasan, dinala ni Alessandro si Samuel sa kanyang opisina. Pinakilala niya ito kay Mateo na halatang nagulat. "Sir, mahina nitong bulong. Iyan ba ang si Samuel?" Putol ni Alessandro. "At mula ngayon huwag mong kakalimutan na siya'y parte ng buhay ko." Tahimik na tumango si Mateo at may kakaibang respeto ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang bagong yugto sa mansyon. Si Samuel ay nagdala ng ingay na matagal nang nawala. Ang halakhak ng isang bata, ang ingay ng maliliit na paa na tumatakbo sa marmol na sahig, at ang mga tanong na wala namang kasiguraduhan ngunit nagbibigay kulay sa bawat araw. "Papa," tanong ni Samuel isang gabi habang nasa veranda sila, "bakit ang laki ng bahay mo pero parang laging malungkot?" Natatitig si Alessandro sa bata, saka ngumiti ng mapait. "Dahil matagal akong nag-iisa, pero ngayong nandito ka na, baka hindi na." Sa tabi nila, si Isabela ay tahimik na nakikinig, pinipigilang umiyak. Alam niyang sa simpleng mga salita ng kanyang anak, unti-unting nagbabago ang pusong matagal nang nakapader. At habang lumilipas ang mga araw, lalong tumitibay ang relasyon ni Alessandro kay Samuel. Natuto siyang bumangon ng mas maaga upang samahan itong maglaro sa hardin. Natuto siyang makinig sa maliliit na kwento ng bata tungkol sa mga paru-paro at ibon. At higit sa lahat, natutunan niyang ngumiti nang hindi kailangan ng dahilan. Ngulit sa kabila ng unti-unting pagbuo ng kanilang ugnayan, may anino pa ring nakabitin sa himpapawid. Alam ni Alessandro na hindi magtatagal ay gagamitin ng kanyang mga kaaway ang presensya ni Samuel laban sa kanya. At iyon ang bagay na higit niyang kinatatakutan, ang masangkot ang bata sa madilim na mundo ng kanyang kapangyarihan at negosyo. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Samuel sa silid na inihanda niya, nakaupo si Alessandro sa tabi ni Isabela. "Nayon na nakilala ko na siya, wala nang atrasan, pero kailangan kong tiyakin na ligtas siya. Anumang mangyari, hindi ko hahayaang madamay ang bata." Tumingin si Isabela sa kanya, may luha sa kanyang mga mata. "Alessandro, iyon din ang ipinangako ko. At kung kailangan kong ibigay ang lahat, gagawin ko para kay Samuel." At sa gabing iyon, parehong nakaupo sa katahimikan, alam nilang ang tunay na laban ay hindi lamang sa kanilang nakaraan, kundi sa kinabukasang kailangang protektahan para sa batang nagbigay ng bagong buhay sa kanilang dalawa. Ang mga araw ay naging tila mas maliwanag sa mansyon nang dumating si Samuel. Ang dating malamig at tahimik na tahanan ni Alessandro ay unti-unting napuno ng ingay ng halakhak ng isang bata. Ngunit habang dumarami ang sandaling iyon ng kasayahan, nagsimulang sumingit ang mga pagsubok na matagal nang nakahanda sa paligid. Ang mundo sa labas ng kanilang tahanan ay hindi kailanman mananahimik, lalo na't alam ng lahat na may bagong bahaging bumubuo sa buhay ng isang bilyonaryo. Isang umaga, dumating si Mateo na halatang balisa. "Sir," wika niya, habang inilalapag ang ilang dyaryo at magasin sa mesa ni Alessandro. "Lumabas na naman po ang mga balita." Ngayon, hindi lang tungkol kay Isabela ang laman ng mga headlines, pati si Samuel na. Napatigil si Alessandro sa pagbabasa ng kanyang mga papeles at agad na inabot ang dyaryo. Nakasulat sa malalaking letra, "Lihim na anak ng bilyonaryo? Sino ang bata sa mansyon ng Vergara?" May larawan si Samuel, kuha habang naglalaro sa hardin. Nakangiti at walang kamalay-malay na siya na pala ang bagong puntirya ng publiko. Napatayo si Alessandro. Mariin ang boses. "Imposible, wala akong pinayagang media na makapasok." Tumango si Mateo. "Posibleng may nakapasok na spy. May ilang tauhan na kahina-hinala ang kilos. Inaalam na po ni Ortega." Sa mga oras na iyon, dumating si Isabela, hawak si Samuel sa kamay. Napansin niyang namumula ang mukha ni Alessandro sa galit. "Ano na naman ang nangyayari?" tanong niya, halos nanginginig. Hindi agad nakapagsalita si Alessandro, ngunit iniabot niya ang dyaryo. Nang mabasa ito ni Isabela, agad niyang niyakap si Samuel ng mahigpit. "Hindi pwede. Ayaw kong madamay siya sa lahat ng ito." Lumapit si Alessandro at mariing sinabi, "Hindi ko hahayaan.
hinding-hindi ko papayagan na gamitin nila ang anak ko para siraan ako. At higit sa lahat, hindi ko hahayaang masaktan si Samuel. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng mas malalim, dumating ang tawag mula sa isang kasosyo sa negosyo. Vergara, malamig na tinig mula sa kabilang linya. Kung totoo ngang may anak ka, dapat handa ka sa mga kahihinatnan. Ang isang batang tulad niya ay magiging kahinaan mo. At ang mga kahinaan, madaling sirain. Mariing ibinaba ni Alessandro ang telepono. Nanginginig ang kamay. Hindi nila alam kung anong sinasabi nila. Ngunit tama sila sa isang bagay. Gagamitin nila si Samuel laban sa akin. Mula noon, mas hinigpitan ni Alessandro ang seguridad. Dinoble niya ang mga gwardya. Naglagay ng mas makabagong kamera. At halos hindi na pinapayagan lumabas si Samuel ng mansyon. Ngunit kahit ganon, ramdam ni Isabela ang bigat ng sitwasyon. Sa mga mata ni Samuel, kitang-kita ang pagkalito ng isang batang hindi pa lubos na nauunawaan kung bakit siya biglang naging tampulan ng lahat. "Papa," tanong ni Samuel isang gabi habang nakaupo sila ni Alessandro sa study, "bakit ang dami pong tao na gustong kumuha ng larawan ko? Ginawa ko ba silang mali?" Nalaglag ang puso ni Alessandro sa tanong na yon. Marahang hinaplos niya ang buhok ng bata. "Wala kang ginawang mali, anak. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ang problema ay hindi ikaw. Sila. Sila ang mga taong hindi marunong makakita ng kabutihan nang hindi ito ginagawang sandata." Sa tabi nila, si Isabela ay nakikinig at hindi napigilang umiyak. Alam niyang ang bawat salita ni Alessandro ay totoo. Ngunit alam din niyang hindi magiging madali ang lahat. Makalipas ang ilang araw, dumating ang balita na ang isang malaking kontrata ng Vergara Group ay nagsimulang mabasag. Maraming investors ang nagdadalawang isip dahil sa mga iskandalo. "Sir," sabi ni Mateo, "kung hindi agad maresolba ito, posibleng magsimula ng domino effect. At lahat ng pinaghirapan nyo mawawala." Sa harap ng panganib, nakaramdam ng pagkabalisa si Alessandro. Ngunit nang makita niya si Samuel na nakaupo sa tabi ng kanyang ina, payapang naglalaro ng maliit na laruan, biglang naging malinaw sa kanya ang lahat. Kung mawawala man ang lahat ng negosyo, mabubuo ko muli. Pero kapag nawala ang bata sa akin, wala nang kapalit iyon. "Mateo, siguruhin mong ligtas sila." "Sir," nag-alinlangan si Mateo. Ngunit sa huli, tumango siya. "Opo, uunahin ko ang kaligtasan nila kaysa sa negosyo." Samantala, si Isabela ay lumapit kay Alessandro nang sila'y nag-iisa. "Hindi ko alam kung kaya ko pa ito," mahina niyang sabi. "Hindi ako sanay na makita ang anak ko sa mga dyaryo. Pinag-uusapan ng mga taong hindi naman kami kilala." Hinawakan ni Alessandro ang kanyang kamay, mariing nakatingin sa kanyang mga mata. "Isabela, makinig ka. Hindi ako magpapatalo. Hindi ako papayag na wasakin nila ang buhay natin. Ang anak natin ang pinakamahalaga ngayon. At kahit ano pa ang mangyari, ipaglalaban ko kayong dalawa." Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Isabela ang isang lakas na matagal na niyang ihanapat, ang lakas na magbigay ng tapang sa kabila ng takot. Ngunit alam nilang pareho na ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang pamilya na ngayon ay kanilang binubuo ay kailangang harapin ang pinakamalalaking pagsubok, mga pagsubok na magdedetermina kung sila ba'y magtatagumpay o tuluyan ng mababasag sa ilalim ng bigat ng kapangyarihan, lihim at intriga. At habang mahimbing na natutulog si Samuel sa gabing iyon, nakatanaw si Alessandro sa bintana ng mansyon. Sa kanyang mga mata, hindi na lamang negosyo ang nakikita niyang ipinaglalaban. Ang nakikita niya ay isang pamilya. Isang bagay na noon ay inakala niyang hindi na niya muling makakamtan. Ngunit ngayon, siya na ang pinakamahalagang yaman na kailangang ingatan. Sa kabila ng lahat ng hakbang na ginawa ni Alessandro upang protektahan ang kanyang pamilya, hindi napigil ang tuluyang paglabas ng balita tungkol kay Samuel sa mas malalaking pahayagan at telebisyon. Sa bawat headline, mas lalong lumalala ang imahe ni Alessandro sa mata ng publiko. Ang dating kinikilala bilang isang malamig ngunit respetadong bilyonaryo, ngayoy pinipintasan bilang isang lalaking nagtatago ng anak sa labas.
at nagsisinungaling sa harap ng kanyang mga negosyo. Isang gabi, dumating si Mateo sa opisina ni Alessandro sa mansyon. Nakalagay sa kanyang kamay ang ilang sulat mula sa mga investors. "Sir, mahina nitong sabi. Nagpapaabot sila ng concern. Marami sa kanilang nagsisimulang umatras. Hindi nila matanggap ang kontrobersya." Binasa ni Alessandro ang mga papel at mariin niyang pinunit ang isa. "Hindi ko kailangan ang mga investor na iyon kung tanging iskandalo lamang ang nakikita nila. Ngunit kung may isa pang darating na balita laban sa akin, baka tuluyan na akong mawalan ng kontrol." Tahimik si Mateo, ngunit kita sa kanyang mukha ang pag-alala. "Sir, hindi lang po negosyo ang nakataya dito. Ang pangalan ng pamilya ninyo, pati na ang pangalan ni Samuel, nakasabit na rin." Habang sila'y nag-uusap, dumating si Isabela. Halatang galing ito sa pag-iyak. "Narinig ko ang mga usapan sa labas. Alessandro, hanggang kailan natin kakayanin ito?" Hindi ko na kayang makita si Samuel na pinag-uusapan ng mga taong hindi man lang siya kilala. Kanina, tinanong niya ako, "Mama, masama ba akong bata dahil galit sila sa akin?" Napapikit si Alessandro. Mariing itinulak ang mesa. Lumapit siya kay Isabela at marahang hinawakan ang balikat nito. "Hindi siya masamang bata. Sila ang may problema. Pero kailangan nating maging matatag. Kung ipapakita natin na nadudurog tayo, mas lalo lang silang lalakas." Ngunit habang tumitindi ang mga usapin sa labas, nagsimula ring lumapit ang kanyang mga karibal sa negosyo. Isang gabi, nakatanggap si Alessandro ng imbitasyon mula sa isang matandang kaaway, si Hernando Cruz, isang makapangyarihang negosyanteng matagal nang nainggit sa kanyang tagumpay. Sa isang pribadong hapunan, hinarap siya ni Cruz. "Vergara," anya habang nakangisi. "Akala ko'y hindi ka kailanmang matitinag. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon, isang bilyonaryo na hindi kayang protektahan ang pangalan niya. At lahat yan dahil sa isang babae at isang batang hindi mo man lang inamin noon." Mariing tumitig si Alessandro. "Hindi ko kailanmang tinanggihan ang bata. Hindi ko lang siya alam na naroon." Tumawa si Cruz, malamig at mapanlait. "Ang katotohanan ay hindi na mahalaga sa publiko. Ang mahalaga ay ang kwentong ibinabalita. At ngayon, ikaw ang kontrabida sa kwento nila." Nag-init ang dugo ni Alessandro, ngunit pinigilan niya ang sarili. "Huwag mong isipin na kaya mong agawin ang lahat sa akin dahil sa isang iskandalo. Ang mga imperyo ay bumabagsak, oo, pero muli rin itong bumabangon. At kapag bumangon ako, sisiguraduhin kong ikaw ang unang mawawala." Ngunit alam niyang sa likod ng mga salita, may katotohanan sa sinabi ni Cruz. Sa mata ng publiko, siya'y bumabagsak at hindi iyon basta-basta mababawi. Pag-uwi niya sa mansyon, nadatnan niya si Samuel na natutulog, mahigpit na yakap ang isang laruan. Naupo siya sa gilid ng kama ng bata, pinagmamasdan ang inosenteng mukha nito. Sa kanyang isipan, pumasok ang bigat ng lahat ng pangyayari. Paano ko mapoprotektahan ng batang ito kung ako mismo'y tinuturing na kasiraan? Lumapit si Isabela, tahimik na nakaupo sa tabi niya. "Hindi kita nakikitang ganito dati. Parang biglang lumiit ang mundo mo." "Dahil iyon ang ginawa nila sa akin," sagot ni Alessandro. "Pinapaliit nila ako hanggang sa magmukha akong walang laban. At kung hindi ko makakayanan, pati kayo ay maladamay." Mahigpit ang tinig ni Isabela. "Hindi kami natatakot. Ang mahalaga, magkasama tayo. Huwag mong hayaan na sirain nila ang sarili mo. Dahil kung babagsak ka, Alessandro, wala nang tatayo para kay Samuel." Napatitig siya sa babae at sa mga mata nito, nakita niya ang lakas na tila nawala na sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban. Ngunit dumating ang isang gabi na lalong nagpatindi sa lahat. Isang anonymous na mensahe ang dumating sa kanyang email. "Kung gusto mong tumigil ang lahat ng ito, iwanan mo ang babae at bata. O kung hindi, mas matindi pa ang ilalabas namin." Pinatawag niya agad si Ortega at ipinakita ang mensahe. "Hanapin mo kung sino ang nagpadala nito," utos niya. "Opo sir, pero mukhang isang organisadong grupo ito. Malalim ang pagkakaugat ng galit nila sa inyo." Napatayo si Alessandro, mariin ang boses.
Kung ganoon, mas lalo kong ipaglalaban ang pamilya ko. Hindi ako papayag na diktahan nila ang buhay ko. Ngunit alam niyang hindi na ito tungkol lamang sa negosyo o sa kanyang pangalan. Ito'y naging isang laban para sa kanyang pamilya. Laban para sa kinabukasan ni Samuel. At sa mga sandaling iyon, habang nakatanaw siya sa labas ng bintana ng mansyon, ramdam niya ang bigat ng isang imperyo na unti-unting bumabagsak. Ngunit sa kanyang puso, may apoy na nagsisimulang muling magliyab. Ang apoy ng isang ama na handang ipaglaban ang lahat kahit ang kanyang sariling imahe, basta't manatiling buo ang pamilya na ngayon lamang niya natutunan pahalagahan. Mula nang lumabas ang mga ulat tungkol kay Samuel, lalong naging madugo ang laban ni Alessandro sa loob at labas ng kanyang imperyo. Ang bawat araw ay tila isang digmaan, sa media, sa mga boardroom at maging sa kanyang sariling pagkatao. Sa isang pulong kasama ang kanyang mga executive, ramdam niya ang malamig na titig ng ilan, para bang nagdududa sila sa kanyang kakayahan bilang leader. Mr. Vergara, wika ng isa sa mga board members, hindi na namin kayang ihiwalay ang personal mong buhay sa negosyo. Ang imahe mo'y sumisira sa kumpanya. Baka dapat mong isipin ang pag-atras. Marihim sinagot ni Alessandro, kung sa tingin ninyo'y mawawala ako dahil lamang sa intriga, nagkakamali kayo. Ang Vergara Group ay itinayo ko hindi sa chismis, kundi sa pawis at dugo. Kung aalis ako, ibig sabihin tinanggap ko ang pagkatalo at hindi iyon mangyayari. Tahimik ang lahat. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niyang hindi lahat ng nasa silid ay kakampi pa rin niya. Samantala, sa mansyon, patuloy ang banta laban kay Samuel at Isabela. Isang gabi, nakapasok ang isang di kilalang tao sa labas ng bakod. Agad itong nahuli ng mga gwardya. Ngunit sa kanyang bulsa, may larawan ni na Isabela at Samuel na may nakasulat na wala kayong ligtas. Dinala ni Ortega ang ebidensya kay Alessandro. Sir, malinaw na hindi lang ito tungkol sa negosyo. May personal na galit ang mga taong ito at hindi ako magtataka kung may malaking pondo ang gumagalaw para pabagsakin ka. Mahigpit ang sagot ni Alessandro. Protektahan niyo sila. Gawin ang lahat. Kung kinakailangan, magdala tayo ng mas maraming tao kaysa sa mayroon tayo ngayon. Ngunit kahit anong higpit ng seguridad, ramdam pa rin ni Isabela ang takot. Lumapit siya kay Alessandro isang gabi habang magkasama silang naglalakad sa hardin. Hanggang kailan natin kakayanin ito? Hindi na ako natatakot para sa akin, pero para kay Samuel, ayaw kong lumaki siyang nababalot ng takot. Hinawakan ni Alessandro ang kanyang kamay. Alam ko at kaya ko ito ginagawa. Lahat ng laban na hinaharap ko para sa kanya, para sa inyo. Hindi ako susuko, Isabela. Kung dati ang negosyo lang ang dahilan ng lahat ng pagpupunyagi ko, ngayon may mas mahalaga akong pinoprotektahan. Habang lalong umiigting ang tensyon, unti-unti ring lumalapit si Samuel kay Alessandro. Isang gabi, nakita ni Isabela na magkasama silang nakaupo sa study. Si Samuel ay nakaupo sa andungan ng kanyang ama. Tinuturuan nito kung paano gumuhit sa isang pirasong papel. Papa, tanong ng bata, bakit palagi kang galit sa telepono? Napatawa si Alessandro sa kaniyakap ang bata. Hindi ako galit sa iyo anak. Galit lang ako sa mga taong hindi nakakaintindi sa atin. Pero huwag kang mag-alala. Balang araw, maiintindihan nila. Si Isabela, na tahimik na nakamusid, ay nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang lalaking dati puno ng lamig at galit, ngayoy natututong magpakita ng lambing at pangunawa. Ngunit alam niyang kasabay nito, mas lumalalim ang panganib na nakapalibot sa kanila. Isang araw, nakatanggap si Alessandro ng imbitasyon mula sa isang television network para sa isang live interview. Pinag-isipan niya itong mabuti. Si Mateo ang unang tumutol. Sir, huwag kayong pumayag. Masisira lang kayo. Ang mga tanong nila'y hindi para linisin ang pangalan ninyo, kundi para ilibing palalo. Ngunit tumingin si Alessandro sa bintana, mariing nagpasya. Hindi na ako pwedeng manatiling tahimik. Kung hindi ko ipapakita sa kanila ang katotohanan, sila ang patuloy na gagawa ng kwento.
At oras na marinig nila mula sa akin, baka inyon ang simula ng pagbabalik. Nang dumating ang araw ng panayam, nakaupo si Alessandro sa harap ng kamera. Malamig, ngunit matatag ang titig. Kinulungan siya ni Isabela na pumili ng damit na simple ngunit maayos upang ipakita na hindi siya isang bilyonyaryong nagtatago sa likod ng kayamanan, kundi isang ama na handang magsalita ng totoo. Mr. Vergara, unang tanong ng host, totoo ba na may anak kayo sa labas at itinago nyo ito sa publiko? Mariing huminga si Alessandro bago sumagot. Hindi ko itinago ang anak ko. Ang totoo, hindi ko alam na mayroon ako. Pero mayong nalaman ko, hindi ko itatanggi. Oo, may anak ako. At oo, mahal ko siya higit sa lahat. Nagulat ang host, pati na ang mga tao sa studio. At ano ang masasabi ninyo sa mga nagsasabing kahinaan ang batang ito sa inyong negosyo? Tumingin si Alessandro diretso sa kamera. Kung pinatawag nilang kahinaan ang magmahal, kung tinatawag nilang kahinaan ang pagtanggap ng anak, mas pipiliin kong maging mahina. Dahil sa mundong ito, mas mahalaga ang pamilya kaysa sa kahit anong imperyo. Sumabog ang balita sa buong bansa. May mga tumutuligsa, ngunit marami ring nagsimulang magbago ang pananaw. Ang isang lalaking matagal nang kinatatakutan ay ngayon ay nakikita bilang isang ama. Pag-uwi sa mansyon, sinalubong siya ni Samuel na yumakap agad sa kanya. Papa, narinig kita sa TV. Sabi ko sa kanila sa school, hindi ka masamang tao. Tama ako, di ba? Napaluha si Alessandro, marahang hinaplos ang ulo ng anak. Tama ka anak, at ipinapangako ko sa iyo, hindi ko kayo iiwan kahit anong mangyari. Sa tabi nila, si Isabela ay nakatingin, puno ng pag-asa. Alam niyang mahaba pa ang laban, ngunit sa gabing iyon, nakita niya ang isang pagbabago. Ang laban ni Alessandro ay hindi na laban lamang ng isang bilyonaryo na gustong protektahan ang kanyang pangalan. Ito'y laban ng isang ama at isang lalaki na natutong magmahal muli. At iyon ang laban na kailanman ay hindi madaling talunin ng sinuman. Makalipas ang ilang linggo, mula nang magsalita si Alessandro sa telebisyon, tila bahagyang bumuti ang tingin ng ilan sa publiko. Ngunit kasabay nito, lumakas naman ang presyon mula sa kanyang mga kariban at sa mga taong galit sa kanya. Hindi natapos ang laban sa isang panayam, lalo lamang nitong pinainit ang sitwasyon. Isang gabi, nagkaroon ng pulong si Alessandro kasama si Mateo at Ortega sa study. Sir, panimula ni Mateo, nakahanda na po ang ulat. May dalawang malaking kontrata na tuluyan ng kumalas. Isa roon ang may pinakamalaking stake sa shipping company ninyo. Kung hindi tayo makakahanap ng bagong partner, babagsak ang sangay na yon. Mariin ang tinig ni Ortega. At higit pa roon, sir, may impormasyong nakalap ang mga tao ko. May bantaraw na hindi lang tungkol sa negosyo. Targetin nila si Isabela at Samuel mismo. Tumayo si Alessandro, nakasandal ang kamay sa mesa at mabigat ang boses. Kung galon, wala na tayong oras. Kailangan kong magdesisyon. Kinabukasan, kinausap niya si Isabela habang magkasama sina sa veranda. Tahimik ang hangin, ngunit ramdam ang bigat sa kanilang paligid. Isabela, panimula niya, hindi naligtas ang mansyon para sa inyo. May mga taong handang sumaktan, hindi lang ako kundi pati kayo. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ano ang ibig mong sabihin? Iiwan mo kami rito? Umiling si Alessandro. Hindi ko kayo iiwan, pero kailangan kong magdesisyon para sa kaligtasan ninyo. Handa akong ibigay ang lahat ng negosyo. Handa akong ibenta ang mga ari-arian kung kinakailangan. Basta't matiyak ko na ligtas si Samuel. Lumapit si Isabela, mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Alessandro, hindi ko hinihingi na isakripisyo mo ang lahat. Ang kailangan lang namin ay makasama ka. Pero kung mawala ang lahat ng pinaghirapan mo, baka ikaw ang tuluyang masira. Mariin ang sagot ni Alessandro, kung kailanman mawawala ang mga negosyo ko, mabubuo ko muli. Pero kung mawala ka at ang anak natin, wala nang halaga ang lahat. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Samuel, hawak ang kanyang laruan. Papa, saan tayo pupunta? Bakit lagi kayong nag-aaway ni Mama? Agad na niyakap siya ni Alessandro. Hindi kami nag-aaway, anak.
Pinag-uusapan lang namin kung paano ka namin mapapangalagaan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang ipatupad ni Alessandro ang kanyang desisyon. Ipinagbili niya ang isa sa kanyang mga pribadong kumpanya upang makalikom ng sapat na pondo para sa seguridad ni Isabela at Samuel. Mateo, utos niya, gamitin mo ang halagang ito para makahanap ng ligtas na lugar, isang tahanan na hindi matutunton ng mga kaaway ko. Nabigla si Mateo, Sir, ibig niyo bang sabihing aalisin niyo sila sa mansyon? Kung iyon ang kailangan, mariing sagot ni Alessandro. Samantala, si Isabela ay halos hindi makapaniwala sa laki ng sakripisyong ginagawa ng lalaki. Hindi ko akalaing kaya mong bitawan ang isang bahagi ng imperyo mo. Bulong niya habang nakaupo sila sa kanyang silid. Para sa akin, sagot ni Alessandro, hindi iyon sakripisyo kundi tungkulin. Ang isang ama ay handang isuko ang lahat para sa kanyang anak. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa oras na kumalat ang balitang ipinagbili ni Alessandro ang isa sa kanyang mga kumpanya, lalong naging mabangis ang mga balita. Naguguluhan na raw si Vergara, sigaw ng ilang headline. Handa na raw niyang itapon ang lahat dahil lamang sa isang babae at bata. Sa halip na sumuko, humarap si Alessandro sa kanyang pamilya. Sa isang hapunan, habang magkasama silang tatlo, nagsalita siya. Maraming tao ang hindi makakaintindi sa atin. Para sa kanila, kahangalan ang ginagawa ko. Pero para sa akin, ito ang tama. Hindi ko kayo ipagpapalit kahit sa buong mundo. Tumahimik si Isabela, nakatitig sa kanya bago dahan-dahang ngumiti. Alessandro, ngayon ko lang naramdaman na tunay kang kasama namin. Hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang ama at asawa. Napaluha si Samuel at agad na yumakap sa kanyang ama. Papa, wag mo kaming iiwan, ha? Kahit mawala lahat, basta kasama ka namin. Hinaplos ni Alessandro ang buhok ng bata at mahina siyang tumugon. Hindi ko kayo iiwan kailanman. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang laban ay malayo pang matapos. Ang kanyang sakripisyo ay simula pa lamang. Sa bawat araw, lalo pang lumalalim ang banta laban sa kanila. Ngunit malinaw na rin kay Alessandro na anuman ang mangyari, natagpuan na niya ang pinakamahalagang dahilan para lumaban, ang kanyang pamilya. At sa gabing iyon habang natutulog si Isabela at Samuel, nakatayo si Alessandro sa veranda, nakatanaw sa dilim ng gabi. Sa kanyang mga mata, nakikita niya ang bigat ng lahat ng nawala. Ngunit sa kanyang dibdib, naroon na napoy ng isang bagong layunin. Kung ang kailangan ay magdusa ako upang sila'y manatiling ligtas, gagawin ko kahit ang buong mundo ay bumagsak sa akin. Lumipas ang ilang buwan mula nang isakripisyo ni Alessandro ang ilan sa kanyang mga negosyo para sa kaligtasan ni na Isabela at Samuel. Sa paningin ng publiko, tila siya'y tuluyan ng bumabagsak. Isang bilyonaryong nagmistulang kahabag-habag dahil sa mga desisyong pinili niyang gawin. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, unti-unting nahuhubog ang isang bagong mukha ng kanyang pagkatao. Isang lalaking natutong magsimula muli, hindi lamang para sa kayamanan, kundi para sa pamilya. Isang umaga, habang nakaupo sila sa hardin, tinanong ni Samuel ang kanyang ama, Papa, bakit hindi na tayo lumalabas tulad ng dati? Gusto ko po sanang makita ang dagat. Napatingin si Alessandro sa kanyang anak, nakaramdam ng kirot. Kapag ligtas na anak, dadalhin kita sa dagat. Doon tayo maglalaro at gagawa ng kastilyong buhangin. Ngumiti si Samuel, walang kamalay-malay sa bigat ng pangakong yon. Habang pinagmamasdan sila, lumapit si Isabela kay Alessandro. Hindi mo kailangang ikulong ang sarili mo dito sa takot. Kung patuloy mong ipapakita kay Samuel na dapat siyang matakot, hindi siya matutupo kung paano lumaban. Huminga ng malalim si Alessandro. Hindi ko siya tinuturuan matakot. Tinuturuan ko siyang maging ligtas. Pero siguro tama ka. Pwedeng palakihin na parang bilanggo. Kinagabihan, nakatanggap si Alessandro ng tawag mula kay Mateo. Sir, wika nito, may isang investor na matagal nang hindi nakikipag-ugnayan sa inyo. Lumapit siya ngayon at nais makipag-usap. Sabi niya, nakita raw niya kung paano mo ipinaglaban ang pamilya mo. At yon ang klase ng leader na gusto niyang suportahan. Nagulat si Alessandro.
Hindi ko afalaing may makakakita ng ganoon sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Ngumiti si Mateo kahit hindi nakikita sa kabilang linya. Minsan sir, hindi pera ang hinahanap ng tao kundi inspirasyon. At iyon ang nakita nila sa iyo. Nang sumunod na araw, dumalo si Alessandro sa isang pribadong pagpupulong kasama ang naturang investor. Sa halip na mamapapeles at kontrata agad ang ilatag, nagsimula ito sa isang tanong. Mr. Vergara, ano ang dahilan mo ngayon para muling bumangon? Tahimik si Alessandro sandali bago tumugon. Dati ang dahilan ko yaman at kapangyarihan. Pero ngayon, simple lang, pamilya. Ang bawat desisyon na gagawin ko mula ngayon ay para sa kaligtasan at kinabukasan ng anak ko. Tumango ang investor, tila nasiyahan sa sagot. Kung ganoon, tutulungan kitang magsimula muli. Hindi bilang bilyonaryo na nakaupo sa trono, kundi bilang tao na handang magpatuloy kahit ilang ulit pang mabagsak. Nang umuwi si Alessandro sa mansyon, sinalubong siya ni Isabela. Ano ang nangyari? Tanong nito, puno ng pag-aalala. Ngumiti si Alessandro, may halong pagod at pag-asa. Isang bagong simula. Hindi pa tapos ang laban, Isabela, pero may mga taong naniniwala pa rin. Napaluha si Isabela at marahang yumakap sa kanya. Ito ang hinihintay ko, hindi ang yaman, hindi ang kapangyarihan, kundi ang makita kang handang bumangon para sa atin. Habang sila'y maggayakap, lumapit si Samuel at kumapit sa kamay ng kanyang ama. Papa, kapag malakas ka na ulit, pwede na tayong pumunta sa dagat? Napangiti si Alessandro at hinawakan ang kamay ng bata. Oo anak, at sa oras na yon, hindi na tayo matatakot. Magiging malaya tayo. Sa mga susunod na linggo, sinimulan ni Alessandro ang mabagal ngunit matatag na pagbabalik. Hindi na siya nakatuon sa malalaking proyekto na puno ng intriga at panganib. Sa halip, mas pinili niyang mamuhunan sa mga proyektong may kinalaman sa mga tao, mga paaralan, ospital at mga programang tumutulong sa mahihirap. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad sina Alessandro at Isabela sa veranda, napansin ni Isabela ang kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Parang matagal ko nang hindi nakita yan, wika niya. Ngiti ng isang taong hindi na natatakot na magsimula muli. Sagot ni Alessandro. Alam mo ba Isabela, dati akala ko'y mawawala ang lahat kapag nawala ang negosyo. Pero ngayong naranasan ko na, natutunan kong may mas mahalagang bagay pa. Ikaw at si Samuel. Sa gabing iyon, naramdaman nilang tatlo na may bagong direksyon ang kanilang buhay. Hindi na ito tungkol sa pagtakbo mula sa nakaraan, kundi tungkol sa pagharap sa kinabukasan. Ngunit hindi rin nawala ang mga anino ng panganib. Alam pa rin ni Alessandro na may mga taong naghihintay ng pagkakataong saktan sila. Ngunit sa halip na itago ang pamilya, pinili niyang pinapaalagahanan si Samuel sa tapang at katatagan. Sa tuwing may takot ang bata, pinapaalalahanan niya ito. Anak, hindi masama ang matakot, pero masama kung hahayaan mong pigilan ka ng takot. At habang lumilipas ang panahon, natutong tumawa muli si Alessandro sa gitna ng pagsubok, natutong magmahal ng buo, at natutong magsakripisyo hindi lang para sa kayamanan, kundi para sa kaligayahan ng kanyang pamilya. Sa wakas, natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa taas ng gusali na itinayo, kundi sa tibay ng pundasyon ng pamilya na kanyang ipinaglaban. At sa puso ni Alessandro, malinaw na iyon ang pinakamahalagang kayamanan na kailanman ay hindi maaagaw ng kahit sino.